Pagdating ko sa bahay ng mga magulang ng magiging asawa ko, nakita ko ang aking hipag na may mga pasa at kumakain ng bahaw na kanin na sinabawan lang ng malamig na tubig. Nang paalis na ako, palihim siyang nag-ipit ng isang gusot na piraso ng papel sa aking kamay. Nakasulat doon na bumalik ako ng gabi at makikita ko ang dapat kong makita sa pamamagitan lamang ng isang mangkok ng malamig na kanin at isang gusot na papel. Ang balat kayo ng isang edukado at kagalang-galang na pamilya ay ganap na nawasak sa aking harapan. Sino ang mag-aakala na ang lalaking laging bumibigkas ng mga magagandang salita tungkol sa moralidad at tinatrato ako na parang isang reyna ay lumaki pala sa isang bahay na tila libingan kung saan ibinabaon ng buhay ang mga kababaihan. Bilang isang babaeng CEO na nagtayo ng sariling kumpanya mula sa wala at nakipagbakbakan sa mundo ng negosyo sa loob ng maraming taon, paano ko hahayaan na gawin nila akong susunod nilang biktima? Sa halip na umatras sa kasal at umiyak na lang, ako mismo ang naghanda ng isang laro ng kamatayan. Unti-unting hinihigpitan ang sakal sa leeg ng demonyong pamilyang iyon upang pilitin silang lumuhod sa aking paanan at pagbayaran ang kanilang mga kasalanan. Bakit ang isang babaeng malapit ng ikasal ay magiging ganoon kalupit para sirain ang buong pamilya ng kanyang mapapangyasawa at tuluyang wasakin ang kanilang reputasyon? Nagsimula ang lahat noong isang malamig na hapon ng Disyembre. Sa edad na 28, pagkatapos ng maraming taon ng pagkayod at pagliligtas sa aking kumpanya mula sa kaliwat kanang krisis, inakala kong nahanap ko na ang aking pahingahan sa piling ni Miguel. Siya ay isang senior manager sa isang malaking financial holding company, nagmula sa isang pamilyang edukado, at may mataas na pinag-aralan. Sa paningin ng lahat, si Miguel ay isang perpektong lalaki, hindi umiinom, hindi nagsusugal, laging malumanay, at alam kung paano intindihin ang aking mga nararamdaman. Tuwing na-stress ako sa trabaho, lagi siyang nasa tabi ko para ipagtimpla ako ng mainit na tsaa, masahihin ang aking mga balikat, at magsabi ng mga nakakapagpalakas ng loob na salita. Sabado ng hapon, dahan-dahang pumasok ang aking sasakyan sa isang eksklusibong subdivision sa Antipolo. Ramdam ang lamig ng hangin mula sa labas, ngunit sa loob ng sasakyan ay nakakapagpakalma ang init. Nakaupo ako sa passenger seat, at sa aking hita ay nakapatong ang isang mamahaling kahon ng regalong naglalaman ng ginseng at bird's nest na nagkakahalaga ng halos 50,000 piso. Ito ang unang beses na makikilala ko ang pamilya ng aking mapapangasawa. Kahit pa isa akong palaban na babae, na sanay humarap sa daan-daang mahihigpit na kliyente, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Tala, mag-relax ka lang. Huwag kang masyadong kabahan. Ang nanay ko, kahit retiradong guro at medyo tradisyonal, ay napaka-understanding at modern mag-isip. Ang tatay ko naman ay madaling pakisamahan. Ang kuya ko, na panganay sa amin, ay biglaang lumipad papuntang Cebu para sa isang business trip kaya wala siya ngayon. Next weekend pag-uwi niya, magkakasama-sama rin tayo. Huwag kang mag-alala. Marami na akong naikwento tungkol sa iyo, at lahat sila ay excited na makilala ka. Mabuti naman kung ganoon, nakakabawas ng kaba. Natatakot lang ako na baka may magawa akong mali sa unang pagbisita ko at hindi magustuhan ng mami mo, lalo na at napaka-konserbatibo at edukado ng pamilya ninyo. Baka hindi ako bumagay sa standard nila. Nandito naman ang mapapangasawa mo para protektahan ka. Sino ba ang maglalakas loob na pahirapan ka? Napaka mapagmamahal ng pamilya ko. Pag naging manugang ka namin, purong grasya lang ang mararanasan mo. Hinawakan niya ang aking kamay at nagpasa ng isang malambing na init. Nang oras na iyon, ngumiti ako mula sa puso. Naniniwalang napakaswerte ko talaga. Ngunit ngayon, kapag naiisip ko, ang perpektong imaheng iyon ay ang pinakanakamamatay na patibong na inilatag ng isang mangangaso upang hulihin ang kanyang biktima. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking gate na yari sa solidong bakal. Ang apat na palapag na mansyon na kulay puti ay nagpapakita ng labis na karangyaan, ngunit naglalabas din ito ng isang nakakapanindig balahib na panlalamig. Pagpasok ko sa sala, namangha ako sa mga antigong muebles na yari sa Nara, mga mamahaling dibuho at mga sinaunang porselana. Ang lahat ay sobrang linis at ayos na tila ba walang buhay.
walang ni kapirasong init ng isang tahanan. Ah, nandito na pala si Tala. Halika, maupo ka rito para mainitan ka. Napakalamig ng hangin sa labas, hindi ba? Akin na ang jacket mo at isasabit ko. Magandang hapon po, tita. Sa unang pagbisita ko po, nagdala po ako ng kaunting regalo para sa kalusugan ninyo ni Tito. Sana po ay magustuhan ninyo. Naku, pamilya na tayo. Bakit kailangan mo pang gumastos para rito? Palagi kang kinukwento ni Miguel sa akin hanggang sa halos magkasugat na ang tenga ko. Ngayong nakita na kita sa personal, mas mukha kang matalino at kagalang-galang kaysa sa mga litrato mo. Nabalitaan ko na nagtayo ka ng sarili mong kumpanya at napakagaling mong CEO. Bihira na ang mga babaeng katulad mo ngayon. Proud na proud ako sa magiging manugang ko. Pero Tala, ang babae. Gaano man siya kagaling sa labas at sa negosyo, ang pamilya pa rin ang pinakapundasyon niya. Ang pamilya namin ay pamilya ng mga edukado. Ang pinakamahalaga sa amin ay ang kabutihang asal, pag-unawa, at sakripisyo ng isang babae para sa kanyang asawa at mga anak. Kinuha ni Tita Carmen, ang ina ni Miguel, ang regalo habang may matamis na ngiti. Nakasuot siya ng isang mamahaling bestida na kulay maroon, nakaayos ang buhok, at may kumikinang na kwintas na perlas sa leeg. Ang boses niya ay malalim at malinaw, parang guro na nagsasalita sa harap ng klase. Sa labas, mukha itong papuri, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang isang hindi nakikitang kadena na unti-unting isinusuot sa aking leeg. Tama si Mommy. Laging kong naiisip na sapat na ang mga taon ng paghihirap mo sa negosyo. Ang mga babaeng nagpupuyat at maagang gumigising para magtrabaho ay mabilis pumangit. Pagkatapos nating ikasal, gusto kong mag-step back ka ng kaunti para ako na ang maging matibay mong sandalan. Ang kumpanya mo, pwede nating pagsamahin ang pondo natin para sa mga investment projects ko. Ako na ang mamamahala sa lahat. Ang gagawin mo na lang ay maging isang senyora, mag-spa, mag-shopping, at mag-enjoy sa buhay. Kapag nagkaisa ang mag-asawa, siguradong aasenso tayo. Tingnan mo, awang-awa sa iyo si Miguel. Ang mga lalaki ay may mas malawak na pananaw. Kapag sila ang humawak ng pera, mas malaki ang tutubuin. Bilang babae, kailangan mo lang mag-focus sa pag-aasikaso ng bahay. At bigyan ang pamilyang ito ng panganay na apo na magmamana ng lahat. Iyan ang pinakamasarap na buhay sa mundo. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Wala pang manugang na nakaranas ng hirap sa pamamahay na ito. Ang mag-ina ay nagtulungan sa paghabi ng isang perpektong ilusyon ng isang makatuwiran at edukadong pamilya. Kung ako ay isang mahina at mapangaraping babae, sigurado akong tatango ako at iiyak sa labis na pasasalamat. Ngunit nakalimutan nilang ako ay isang taong bumuo ng sariling imperyo mula sa dugo at pawis. Ang mga matatamis na salitang naglalayong alisan ako ng kontrol sa aking pera at ikulong ako sa isang ginintuang hawla ay hindi makakalusot sa akin. Gayunpaman, pinanatili ko ang aking mahinhin na ngiti at magalang na sumagot ng opo. Eksakto sa sandaling iyon, mula sa kusina sa ibaba, isang babae na nasa edad 30 ang umakyat dala ang isang tray ng tsaa. Halatang hindi siya bagay sa marangyang espasyong ito dahil sa kanyang kupas na kulay abong pambahay na damit at sa kanyang sobrang payat na pangangatawan na parang tuyong sanga ng kahoy. Tala, ipapakilala ko sa iyo. Ito si Ate Maya, ang asawa ng kuya ko. Ate Maya, ito si Tala, ang girlfriend ko. Next month ikakasal na kami. Magandang hapon po, Ate Maya. Bahagyang nagulat si Maya. Ang mga kamay niyang naglalapag ng tsaa sa mesa ay nanginig kaya tumapon ang kaunting tubig sa platitong porselana. Tumingala siya sa akin, at sa isang saglit na pagtama ng aming mga paningin, nakita ko ang isang pares ng mga matang blanko, puno ng pagtitiis at matinding takot, na tila walang bahid ng buhay. Nagsasalin ka lang ng tsaa. Natapon pa sa mamahaling mesang kahoy. Kahit simpleng gawain, hindi mo magawa ng tama. May bisita tayo, tapos ganyan ang itsura mo. Ang dugyot mo tingnan, sinong tinatakot mo. Punasan mo iyan agad tapos bumaba ka sa kusina para maghanda ng hapunan. Para kang kaluluwang ligaw. Bilisan mo. Hindi sumigaw si Tita Carmen, ngunit ang kanyang mga salita ay kasing talas ng labaha na tumatarak sa dignidad ng isang tao. Nanlumo si Maya,
at mabilis na kumuha ng tissue para punasan ang natapong tubig. Nang iunat niya ang kanyang braso at umangat ng kaunti ang manggas ng kanyang damit, kahit sa loob lamang ng 1 segundo, nakita ko ang kanyang pulso na puno ng mga pasa, may manilaw-nilaw, at may kulay violet na parang katatali lang ng napakahigpit. Kumabog nang malakas ang dibdib ko. Inihain ang hapunan sa isang marangyang dining room sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Napakaraming masasarap na pagkain, lechon, sugpo, abalone, at pinalaman ng manok. Ngunit sa malaking hapagkainan, tanging ako, si Tita Carmen, at si Miguel lamang ang nakaupo. Tita, bakit hindi po natin isama si Ate Maya dito para kumain? Tatawagin ko po siya. Ang daming pagkain. Mas masaya po kung sabay-sabay tayo. Wala po rito ang asawa niya. Siguradong malungkot siyang kumain mag-isa. Naku, hayaan mo siya. Malala ang ulcer ng hipag mo ngayon. Sabi ng doktor, kailangan niyang mag-diet. Hindi siya pwedeng kumain ng mga mamantika o malalansang pagkain. Hayaan mo siyang kumain ng sarili niyang diet sa kusina. Kung aakyat siya rito at makikita ang mga masasarap na pagkain, baka hindi niya mapigilan ang sarili niya. Pag kumain siya at umatake ang sakit niya, siya rin ang kawawa. Kumain ka na. Tikman mo itong sugpo, si Miguel mismo ang nagbalat niyan para sa iyo. Ngumiti si Tita Carmen at nilagyan ng pagkain ang plato ko. Ang dahilan niya ay napakamakatuwiran at puno ng pag-aalala ng isang biyenan, ngunit ang kutob ko bilang isang babae ay hindi mapakali. Nagdahilan akong kukuha ng karagdagang sausawan at dahan-dahang naglakad patungo sa madilim na pasilyo papunta sa kusina. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, ang eksenang nakita ko ay nagpatigil sa mundo ko. Nakaupo si Maya sa isang monoblock chair sa gilid ng pader. Sa kanyang harapan ay walang anumang espesyal na pagkain para sa ulcer. Ito ay isang basag na mangkok, at sa loob nito ay bahaw na kanin na sinabawan ng malamig na tubig at may ilang pirasong lantang kangkong. Nagmamadali niyang isinusubo ang basang kanin, at minsan ay napapangiwi siya at napapahawak sa kanyang tagiliran dahil sa sakit. Parang may sumasakal sa dibdib ko. Lumapit ako at nagsalita sa sobrang hina na kami lang ang makakarinig. Ate Maya, bakit ka kumakain ng kanin na may tubig lang? Ang daming pagkain sa itaas ah. At saka, bakit puro pasa ang pulso at braso mo? Anong nangyayari sa bahay na ito? Nagulat si Maya. Nabitiwan niya ang kanyang mga chopstick na nahulog sa sahig. Nagmamadali niyang hinila ang kanyang manggas para takpan ng mga pasa, habang takot na nakatingin sa hagdan. Tala, nakita mo na ba ang sausawan? Opo tita, nakita ko na po. Aakyat na po ako. Tumingin ako kay Maya at naghintay ng paliwanag. Nauutal at nanginginig siyang ngumiti ng isang napakapait at kaawa-awang ngiti. Sa putol-putol na boses, sinabi niya sa akin na totoo raw na may ulcer siya at kumakain siya ng kanin na may tubig para mas madaling lunukin. Tungkol naman sa mga pasa, nadulas daw siya at nahulog, at walang sinuman ang nananakit sa kanya. Patuloy niya akong pinapaalis at pinapaakyat dahil baka magalit ang biyenan niya kung matagalan ako. Pagtingin ko sa mukha niyang namumutla at walang bakas ng dugo, alam kong iyon ay isang palusot ng isang taong nabubuhay sa matinding pagmamanipula at takot. Bumalik ako sa hapagkainan. Nilulunok ko ang mga mamahaling pagkain, ngunit pakiramdam ko ay napakapait nito sa aking lalamunan. Isang edukado, kagalang-galang, at mapagmahal na pamilya, ngunit hinahayaan ng kanilang manugang na kumain ng kanin na may tubig at puno ng pasa ang katawan. Ang dramang ginagawa nila ay masyadong perpekto hanggang sa nakakasuka na. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, nagpaalam na akong umuwi. Mabilis na kinuha ni Miguel ang susi ng kotse para ihatid ako pabalik sa aking kondo sa BGC. Habang nakatayo ako sa gilid at isinusuot ang aking high heels, abala si Tita Carmen sa pakikipag-usap sa telepono sa sala. Nang oras na iyon, dumaan si Maya habang may bitbit na supot ng basura. Tahimik ang paligid at tanging ang ihip ng hangin lang ang naririnig. Hindi nakatingala si Maya. Nanatiling nakayuko ang kanyang likod bilang tanda ng pagpapasakop. Ngunit nang dumaan siya, nang malapit sa akin, isang payat at malamig na kamay ang biglang humawak sa kamay ko. Kasing bilis ng kidlat,
Palihim siyang nag-ipit ng isang bagay na papel sa aking palad at agad na binawi ang kanyang kamay, saka mabilis na naglakad palabas na parang isang multo. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Hinigpitan ko ang aking hawak at itinago ang papel sa bulsa ng aking jacket. Eksakto namang dumating ang sasakyan ni Miguel. Sakay na. Napakagaling mo kanina, panay ang papuri sa iyo ni Mami. Sabi niya, pinagpala raw ang pamilya namin at magkakaroon kami ng manugang na matalino, mabait at nakakaunawa na tulad mo. Binigyan ka ni Mami ng 10 points. Kumaway ako kay Tita Carmen na nakatayo at nakangiti sa may pinto, saka ako sumakay sa kotse. Sa buong biyahe, nagkunwari akong nakapikit at nakasandal. Nagdadahilang pagod na upang maiwasang kausapin si Miguel, ang pabango niyang panlalaki na dati ay nagpapabaliw sa akin, ngayon ay humalo sa nakakasakal na hangin ng mansyong iyon at nagbigay sa akin ng kilabot. Huminto ang sasakyan sa harap ng lobby ng aking kondo. Umakyat ka na at magpahinga. Matulog ka ng mahimbing. Susunduin kita bukas para tumingin ng wedding ring. Good night, mahal ko. I love you. Sige, mag-ingat ka sa pag-uwi. Pinanood ko ang kanyang sasakyan hanggang sa mawala ito sa paningin bago ako mabilis na pumasok sa elevator. Nang sumara ang pintong bakal at wala nang ibang tao sa paligid, mabilis kong ipinasok ang kamay ko sa aking bulsa at inilabas ang ibinigay ni Maya. Nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko ang papel. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng elevator, isang mensaheng nakasulat sa ballpen na sobrang diin kaya muntik nang mapunit ang papel ang lumitaw. Ang mga salitang naroon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa aking ulo. Bumalik ka rito mamayang gabi. Tumayo ka sa may siwang ng pintuan sa gilid ng bahay. Makikita mo ang dapat mong makita. Eksaktong 9:15 ng gabi ang oras sa relo ko. Ang peking kaperpektuhan ng unang pagbisita, ang mapagkunwaring ngiti ni Tita Carmen, at ang mangkok ng malamig na kanin at mga pasa ng aking hipag. Ang lahat ng ito ay bumuo sa isang nakakatakot na larawan na naglalabas ng amoy ng kasakiman at pang-aabuso. Bumaba ako sa parking lot at pinaandar ang aking personal na sasakyan. Ang kalangitan ng malamig na gabi ay tila bumibigat. Pinatakbo ko ng mabilis ang sasakyan sa gitna ng ambon, pabalik sa mansyong iyon upang mismong tuklasin ang pinakamadudumi at pinakamalulupit na lihim na nakatago sa likod ng pintuan ng isang pamilyang nagkukunwaring edukado. 9:50 ng gabi. Gumagapang ang sasakyan ko sa madilim na kalsada ng Antipolo. Patay ang mga headlight at umaasa lang sa kaunting ilaw mula sa mga poste na daan-daang metro ang layo sa isa't isa. Umuulan ng ambon, hindi sapat para makabasa agad, pero nanunuot sa damit at nakakapanginig ng buto. Ipinarada ko ang sasakyan sa isang bakanting lote sa likod ng mga puno, humigit kumulang 200 metro mula sa mansyon ng pamilya Mendoza. Itinaas ko ang kwelyo ng aking itim na jacket, yumuko at gumapang sa gilid ng lumot na pader patungo sa gilid ng bahay na itinuro ni Maya sa papel. Sobrang tahimik kaya naririnig ko ang lakas ng kabog ng dibdib ko, na sumasabay sa tunog ng aking sapatos na tumatapakan ang mga tuyong dahon. Pagdating ko sa kalawanging pintuang bakal, na nakatago sa likod ng malalagong bougainvillea, huminto ako. Eksaktong 10:00, hindi babawasan kahit isang minuto, ang katahimikan ng mayamang lugar na iyon ay nabasag ng isang nakakabinging ingay na nagmula sa sirasirang bodega sa likod bahay. Hindi iyon tunog ng nahuhulog na gamit, kundi tunog ng isang matigas na bagay na inihahampas sa laman, na sinundan ng isang ungol na pilit pinipigilan na may kasamang desperasyon. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Inilapit ko ang aking mata sa maliit na siwang sa pagitan ng dalawang pintuang bakal, pinigil ang aking hininga upang manood. Ang dilaw na ilaw mula sa bodega ay sapat na para makita ko ang isang nakakakilabot na dula kung saan ang mga kagalang-galang na maskara ay ganap na nahubad. Sa loob ng bodega, nakaluhod si Maya sa malamig na semento, nakalugay ang buhok na tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha, at ang taong nakatayo sa harap niya ay walang iba kundi si Tita Carmen. Ang ina ng mapapangasawa ko na palaging nagsasalita tungkol sa kabutihang asal at pagmamahal. Sa kanyang kamay, mahigpit siyang nakahawak sa isang baston na yari sa yantok na kasing laki ng hinlalaki. Nakaupo ng komportable sa isang silya hindi kalayuan, nakadekwatro at humihit-hit ng sigarilyo
ay si Miguel, ang lalaking kalalambing lang sa akin kanina. Lalaban ka ha? Ang kaning binigay ko sa iyo sa kusina, hindi mo ba malunok kaya nagpapaawa ka at umiiyak sa harap ni Tala? Akala mo ba bulag kaming lahat sa bahay na ito? Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo? Pag may bisita, tikom mo ang bibig mo at itago ang dugyot mong itsura. Sinadya mong ipakita ang mga pasa mo sa kanya ngayon, tama? Gusto mong sirain ang kasal ni Miguel, ano? Pak! Bumagsak ang baston sa payat na balikat ni Maya. Namilipit siya sa sakit, napasubsob sa harap, at niyakap ang kanyang mga balikat. Ngunit hindi siya nangahas na sumigaw ng malakas para humingi ng tulong. Baha ang kanyang luha, at patuloy na bumubulong ng pagmamakaawa. Ngunit hindi ko marinig kung ano ang sinasabi niya dahil nilulunod ito ng sigaw ni Tita Carmen. Sa ilalim ng madilim na ilaw, ang mukha ni Tita Carmen ay hindi na mukhang mabait at maamo. Ang kanyang mukha ay nanggagalaiti sa galit, at ang kanyang mga mata ay puno ng pulang ugat na parang isang halimaw na uhaw na pahirapan ang kanyang biktima. Mami, hinaan niyo lang ang paghampas. Baka mabalian iyan ng buto. At gumastos pa tayo sa gamot. Magtatanong pa ang ospital. Ang daming abala. Hayaan niyo lang siyang mabuhay ng naghihingalo para pagsilbihan ang pamilyang ito. Maya, umayos ka at itikom mo ang bibig mo. Nakalimutan mo na ba na ang mga magulang mo ay nabubuhay sa tulong ng perang ibinibigay ko para sa gamot nila? Subukan mong magsalita ng kahit isang salita kay Tala. Bukas na bukas din. Sa kalye natitira ang pamilya mo. Wala rito ang asawa mo. Akala mo ba makakagawa ka ng eksena? Tama ang sinabi ni Miguel. Huwag mong isiping ikaw pa rin ang donya ng pamilya Santos tulad ng dati. Bangkarote na ang kumpanya ng tatay mo. Ang mga lupa at bahay ninyo ay nakapangalan na sa pamilyang ito. Ngayon, ikaw ay isa na lang asong nagbabantay ng bahay, isang tinik sa aking paningin. Kung hindi lang dahil sa pagpapanatili ng magandang reputasyon ng pamilya namin para makahanap ng mapapangasawa si Miguel, matagal na kitang pinalayas. Si Tala ang bagong ginto ng pamilyang ito. Kapag nakapasok siya rito, ang yaman niya ang sasagot sa lahat ng lumalaking utang ng kumpanya natin. Kapag sinira mo ito, babalatan kita ng buhay. Nakatayo lang ako sa labas ng pintuan. Malamig na malamig ang buong katawan pero pinagpapawisan ng malapot. Bawat salitang lumalabas sa bibig nilang mag-ina ay parang mga martilyong dumudurog sa aking pangunawa. Ang pagpunta sa Cebu ng kanyang kuya ay isa palang kasinungalingan. Si Maya, na dating anak mayaman, ay inubos ang yaman ng kanyang pamilya at ginawang isang alipin. At ang pinaka nakakadiri sa lahat, hindi pala ako isang manugang na mamahalin. Ako ay isa lamang minahan ng ginto, ang susunod na iaalay nila upang isalba ang kanilang marangya, ngunit bulok na buhay. Mami, huwag kayong mag-alala, napagplanuhan ko na itong mabuti. Matalino si Tala sa negosyo. Pero pagdating sa pag-ibig, madali siyang lumambot. Gumanap ako bilang isang maunawain at mapagmahal na lalaki sa loob ng mahigit isang taon. Naniniwala na siya sa akin ng buong buo. Ngayong araw, gumamit kayo ng psychological attack at sinabing pagsasamahin ang yaman namin, hindi ba't umuoo agad siya? Pagkapirma niya sa marriage certificate at sa asset merger agreement, ang kumpanya niya ay unti-unting mapupunta sa aking mga kamay. Pagdating ng panahon, magiging katulad na rin siya ng babaeng nakaluhod sa sahig ngayon. Susunod na lang na parang tuta, mag-ingat ka. Ang babaeng iyan ay hindi tanga katulad ni Maya noon. Maging matamis ka lang sa kanya at utuin mo para ibigay ang pera. Kanina, napansin kong iba ang tingin niya kay Maya. Mukhang naghihinala siya. Bukas na bukas din. Bumili ka ng mga bulaklak at regalo at pumunta ka sa kumpanya niya para suyuin siya. At ikaw, walang kwentang babae. Mula bukas, bawal ka nang umakyat sa sala, sa bodega ka na matulog. Muling humampas ang baston. Sa pagkakataong ito, kinailangan kong kagatin ng mariin ang aking labi hanggang sa dumugo ito upang hindi ako mapasigaw sa takot. Ang lalaking pinagsandalan ko, na pinangarap kong bumuo ng pamilya, ay nakaupo doon, naninigarilyo, at nakangiting pinapanood ang kanyang ina na pinapahirapan ng isang mahinang babae. Kasabay nito,
Ang plano nilang agawin ang kumpanyang pinagbuhusan ko ng dugo at pawis. Ang kalupitan nila ay higit pa sa kayang isipin ng isang normal na tao. Hindi lang nila sinasaktan ang katawan, minamanipula nila ang isipan, kinukuha ang yaman, at ginagawang mga buhay na patay ang kanilang mga biktima para sipsipin ang kanilang dugo. Lalong lumakas ang ulan, at ang tubig ay humampas sa aking mukha ng napakalamig. Ngunit sa loob ko, isang apoy ng matinding galit at pandidiri ang nagliliyab. Hindi ako natatakot. Nakakapagtaka. Kapag ang tao ay nahaharap sa pinakamatinding kasamaan, ang takot ay nawawala at napapalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Kung iba itong babae, baka kumuha siya ng video at pumasok para gumawa ng eksena o tumakbo sa pulis. Ngunit alam ko, sa kanilang kapangyarihan at koneksyon, ang isang patagong video mula sa siwang ng pinto ay hindi sapat para sirain sila. Magkakaroon sila ng daan-daang palusot para baligtarin ang kwento. Umatras ako ng dahan-dahan, patagong bumalik sa dilim ng eskinita. Hindi ko pwedeng takutin ang ahas sa damo. Sa ngayon, nasa kamay nila si Maya. Ang buhay niya at ng pamilya niya ay nasa panganib. Kung tatakbo ako, magiging ligtas ako. Ngunit si Maya ay mamatay ng unti-unti sa impyernong iyon at paniguradong may ibang babae na namang mahuhulog sa patibong para palitan ako. Hindi, hindi ako tatakas. Isusuot ko ulit ang maskara ng isang inosente at masunuring nobya na papasok sa lungga ng mga leon. Gagawa ako ng paraan upang ang kasal na matagal na nilang inaasam ay maging sarili nilang kabaong. At doon ko ipapako ang buhay ng buong demonyong pamilyang ito. Bumalik ako sa sasakyan at inistart ang makina. Tumakbo ang sasakyan sa madilim na gabi ng lungsod. Nakahawak ng mahigpit ang aking mga kamay sa manibela hanggang sa mamutla ang aking mga buko. Ngayong gabi, ang inosenteng si Tala na naniniwala sa pag-ibig ay namatay na. Ang bumangon mula sa mga abo ay isang mangangaso. Gustong maglaro ng pamilya Mendoza ng agawan ng yaman? Sige, makikipaglaro ako sa kanila hanggang sa dulo para makita natin kung sino ang huling luluhod at kakain ng bahaw at malamig na tubig. Pag-uwi ko sa aking mamahaling kondo, 1:00 na ng madaling araw, ngunit hindi ako makatulog. Basang-basa ang mga damit ko mula sa ulan. Inihagis ko ang mga ito sa sulok ng banyo at tumayo sa ilalim ng shower. Binuksan ang pinakamainit na tubig upang pawiin ang matinding lamig na tila nakadikit pa rin sa aking balat mula sa mansyon ng mga Mendoza. Pagtingin ko sa aking sarili sa salamin na malabo dahil sa singaw ng tubig, nakita ko ang isang pares ng mga matang matalim at blanko. Ilang oras pa lang ang nakakalipas, ang mga matang iyon ay puno ng kislap ng isang babaeng ikakasal. Ngayon, ito ay mga mata ng isang taong nakakita ng mga demonyong naglalakad sa araw. Kinaumagahan, eksaktong 7:00, tumunog ang aking telepono. Lumabas sa screen ang pangalang Mahal Ko na may kasamang heart emoji. Nakaramdam ako ng pagduduwal, ngunit huminga ako ng malalim at pinilit ang aking boses na maging malambing na parang bagong gising katulad ng dati. Gising na ba ang mahal ko? Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Sobrang miss na kita. Hindi ako makatulog kagabi kakaisip sa araw na magiging asawa na kita. Panay ang papuri sa'yo ni Mommy. Sabi niya ikaw daw ang pinakamahalagang hiyas at swerte ang pamilya namin na nakuha ka. Susunduin kita mamayang tanghali para kumain ng paborito mong Thai food. Tapos isusukat na natin ang wedding dress mo, okay? Bagong gising lang ako. Ang sarap ng tulog ko kagabi. Siguro dahil sa sobrang kaba kahapon. Kaya pag-uwi ko ay nakatulog ako agad. Sunduin mo ako mamaya ha. Miss na rin kita. Ay oo nga pala. Napansin ko kahapon na parang pagod na pagod ang hipag mo. May binili ba tayong vitamins o gamot para sa kanya? Magiging isang pamilya na rin naman tayo kaya medyo nag-aalala ako. Naku, masyado kang nag-aalala mahal. May chronic ulcer kasi si Maya at kompleto naman siya sa gamot. Sanay lang talaga siyang magtipid at kumain ng simpleng pagkain mula pa noon kaya mahirap nang baguhin. Ang kuya ko naman ay laging nasa business trip. Inaalagaan siya ng mabuti ng pamilya namin. Pero mas gusto lang niyang mapag-isa. Huwag mo nang intindihin ang ibang tao. Alagaan mo ang sarili mo. Para ikaw ang pinakamagandang bride ko. Sunduin kita mamaya. I love you. Pagkababa ng telepono, itinapon ko ito sa kama
at tumawa ng malakas. Umalingaw-ngaw ang pait ng aking tawa sa loob ng tahimik na kwarto. Ang kasinungalingan nila ay napakakinis at perpekto na nakakapangilabot. Kung hindi lang dahil sa papel at sa pagpunta ko noong umuulan na gabi, baka naniwala ako sa bawat salitang sinasabi niya. Hindi masamang artista ang lalaking ito. Nagkataon lang na nag-acting siya sa harap ng isang babaeng sanay na sanay bumasa ng ugali ng mga kalaban sa negosyo. Binuksan ko ang aking laptop, kumonekta sa VPN para sa seguridad. Alam ko na para mapabagsak ang isang negosyo o pamilya, hindi sapat na magdrama at magsabi ng mga salita. Kailangan mong atakihin ang kanilang pera at mga legal na butas. Tinawagan ko si Attorney Carlos, ang pinuno ng legal department ng aking kumpanya, at isa ring malapit na kaibigan na kasama ko simula noong nag-uumpisa pa lang ako. Inutusan ko siyang itigil ang lahat ng kanyang kasalukuyang trabaho at gamitin ang lahat ng kanyang koneksyon sa finance at banking sector para imbestigahan ang Mendoza Group, ang kumpanya kung saan senior manager si Miguel, at higit sa lahat, alamin ang lahat ng ari-arian at utang ng pamilya Mendoza. Kasabay nito, ipinahanap ko rin sa kanya ang buong background ni Maya, ang panganay na manugang ng mga Mendoza. Binigyan ko siya ng 48 oras. 2 araw ang lumipas, isang makapal na folder ang ipinadala sa akin sa pamamagitan ng anonymous na courier. Nakaupo ako sa aking opisina, nakalock ang pinto, habang dahan-dahang binubuklat ang bawat pahina ng mga dokumento. Ang mga numero at impormasyon na lumabas ay nagdala sa akin mula sa isang pagkabigla patungo sa isa pa. Ang katotohanan ay mas malupit pa sa inakala ko. Ang Mendoza Group ay isa lamang magandang balat. Sa labas, nagyayabang sila ng mga real estate projects at investment funds. Ngunit sa loob, ang kanilang pananalapi ay may malaking butas. Sila ay may daan-daang milyong pisong utang mula sa mga bangko at palihim ding hinahabol ng mga loan sharks. Ang tatay ni Miguel, na tinatawag na madaling pakisamahan, ay palihim na adik sa sugal at nagsunog na ng milyon-milyong piso sa mga iligal na sugalan sa ibang bansa. At ang pinakakalunos-lunos ay ang profile ni Maya. Ang buong pangalan niya ay Maya Santos, ang kaisa-isang anak na babae ng isang negosyante sa industriya ng tela na napakasikat 10 taon na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, ginamit ng pamilya Mendoza ang kanilang pekeng imahe ng pagiging edukado at mayaman para lapitan at ipagkasundo si Maya at ang panganay na anak ng mga Mendoza. Pagkatapos ng kasal, sa pamamagitan ng pagmamanipula sa isip at panloloko sa pagpirma ng mga papeles sa bangko, unti-unti nilang sinipsip ang kumpanya ng pamilya Santos. Nang magdeklara ng bankruptcy ang kumpanya ng tatay ni Maya, na-stroke ang kanyang ama dahil sa labis na sama ng loob, at ngayon ay kalahating paralisado at nabubuhay lamang sa maliit na tulong pinansyal. Ang panganay na anak na sinabing nasa business trip ay tumakas pala papunta sa ibang bansa, 3 taon na ang nakakaraan dahil sa estafa at panloloko. Iniwan si Maya para tiisin ang labis na pananakit at pag-abuso ni Tita Carmen at Miguel bilang pambayad utang. Hindi makipaghiwalay si Maya at hindi makatakas dahil hawak nila ang mga dokumento ng utang na nakapangalan sa kanya at ginagamit nila ang buhay ng kanyang may sakit na ama para bantaan siya. Isinara ko ang folder, nanginginig ang aking paghinga. Kung ipinikit ko ang aking mga mata at pumasok sa kasal na ito, mauulit ng perpekto ang parehong script. Ang aking media and events company na 6 na taon kong itinayo at ang 10-10 milyong piso na aking naipon ay nanakawin nila sa pamamagitan ng prenuptial at asset merger agreements. At kapag wala na akong silbi sa kanila, itatapon nila ako sa madilim na bodega, pipiliting kumain ng bahaw at malamig na tubig, at sasaktan ng walang awa tulad ng ginagawa nila sa kaawa-awang babaeng iyon. Ang pagkakatuklas na ito ay malupit, ngunit kailangan para magising ako. Tumayo ako, naglakad patungo sa malaking bintana, at tiningnan ang mga abalang sasakyan sa kalsada ng Metro Manila. Ang mga mahihina ay iiyak, ang mga pangkaraniwan ay tatakas. Ngunit ako ay isang negosyante. Tinuruan ako ng mundo ng negosyo na ang pinakamagandang paraan para labanan ang mga manloloko ay paniwalain silang naloko kanila, hanggang sa itaya nila ang lahat-lahat sa kanilang huling baraha. Doon mo aalisin ang hagdan at hahayaan silang mahulog sa bangin. Hindi ko maililigtas si Maya ngayon kung pupunta ako sa pulis, dahil wala akong konkretong ebidensya ng pangaagaw ng yaman.
Tungkol naman sa domestic violence, dahil sa kanilang kapangyarihan at pera, pagtatakpan lang nila ito at lalong magiging kaawa-awa si Maya. Kailangan kong makahanap ng paraan para makausap siya at bumuo ng isang patagong alyansa. Kailangan kong mag-acting bilang isang inosente at in love na babae para magtiwala sila at mapabilis ang kanilang bitag para sa engagement. Kinuha ko ang aking telepono at kusang tinawagan si Miguel habang may malamig na ngiti na sumilay sa aking mga labi. Ang laro ng kapangyarihang ito ay mag-uumpisa pa lang. Isang linggo pagkatapos ng nakakatakot na gabing iyon sa ulan, nakatanggap ako ng imbitasyon para sa isang intimate dinner mula kina Tita Carmen at Miguel sa isang mamahaling French restaurant sa isang 5-star hotel sa Makati. Ang VIP room ay marangya, may mga kandila, red roses, at malambing na tugtog ng violin. Sa unang tingin, isa itong mainit na salusalo para pag-usapan ang kasal, ngunit sa mga mata kong nakikita na ang budhi ng mga demonyo, alam kong ito na ang bitag para sa engagement na binalot sa matatamis na salita at masasamang intensyon. Nagsuot ako ng isang eleganteng puting damit at nag-makeup ng manipis. Perpektong ginagampanan ang isang babaeng lubos na masaya at handa ng maging nobya. Pagpasok ko pa lang, inusog na ni Miguel ang upuan para sa akin, habang si Tita Carmen ay may malapad na ngiti at magiliw na hinawakan ng aking kamay. Nandito na pala ang tala natin. Maupo ka. Nag-request ako sa chef na magluto ng French food na paborito mo. Pinag-usapan na namin ni Miguel. Pareho na kayong nasa tamang edad at stable na rin ang mga career ninyo. Sabi ng Feng Shui Master, next month daw ang pinakamagandang buwan para magpakasal. Gusto ko nang pabilisin ang proseso. Gumawa ng isang grand engagement party sa kalagitnaan ng buwan at grand wedding sa katapusan ng buwan. Minsan lang, ikasal ang isang babae, kaya hinding-hindi papayag ang pamilya Mendoza na magkulang kami sa iyo. Tama si Mami, gusto kong ipaalam sa buong mundo na asawa na kita. At saka, naghahanda na ang kumpanya ko para sa restructuring at expansion ng isang malaking real estate project. Kung ikakasal na tayo, ipapasok kita sa board of directors ng family company natin. Isang pamilya na tayo. Hindi ko gusto na mahirapan ka pang asikasuhin mag-isa yung maliit mong kumpanya. Nakakapagod iyon. Nagsisimula na ang drama. Ginagamit nila ang kanilang imahe bilang mayaman at sikat na pamilya para magpinta ng magandang kinabukasan at abusuhin ang kahinaan ng mga babaeng gusto ng proteksyon at pag-aaruga. Kung ako ang tala mula sa nakaraang linggo, sobrang ma-attach ako. Ngunit ngayon, ang bawat salitang lumalabas sa bibig nila ay nagpapahiwatig ng hayagang pagnanakaw. Gusto nilang mapabilis ang kasal para hindi ko mapansin ang mga butas sa kanilang pananalapi. Ang paglalagay sa akin sa board of directors ay para ipasalo sa akin ang kanilang mga utang. At ang hindi ko gusto na mahirapan ka ay ang unang hakbang para nakawin ang kumpanya ko. Yumuko ako, nagkunwaring nahihiya, at namula ang aking mga pisngi. Hinaplos ko ng marahan ang aking buhok, nagpapanggap na emosyonal. Naku, napakabait ninyo tita at ni Miguel sa akin. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Gusto ko rin pong maging asawa agad ni Miguel para maalagaan ko rin po kayo ng formal. Pero kasi, may mga malalaking kontrata pa ang kumpanya ko na hindi pa naaayos ang bayad. Baka kailangan pa ng kaunting oras para maayos ang mga papeles kung magkakaroon man ng merger o paglipat ng shares. Baka makaabala po ito sa malaking project ni Miguel. Naku, ang asawa kong ito. Hindi mo na kailangang intindihin ang mga komplikadong papeles na iyan. Tungkol sa mga libro at buwis, ang mga abogado at accountant ko na ang bahala dyan. Kailangan mo lang pumirma sa isang prenuptial at asset merger agreement para maging iisang family investment fund ang mga assets natin. Naiintindihan mo ba? Sa ganitong paraan, makakakuha tayo ng malaking tax deduction. Pero ang pera mo ay mananatiling iyo. Ako lang ang mamamahala nito sa pangalan mo para hindi ka na ma-stress. Maging maganda ka na lang na asawa. Ako na ang bahala sa lahat ng problema sa labas. Tama si Miguel diyan. Kahit gaano katalino ang isang babae, ang pamilya pa rin ang pinakamahalaga. Kung ibibigay mo sa asawa mo ang paghawak sa pera, saan naman iyon pupunta? Ang pamilya namin ay ilang henerasyon na rito at pinakamahalaga sa amin ang tiwala at karangalan. Magtiwala ka lang. At sa hinaharap, bigyan mo ako ng apo
Ang lahat ng yaman na ito ay mapupunta sa inyo. Si Maya noon. Ibig kong sabihin, pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng tao sa bahay na ito. Muntik nang madulas si Tita Carmen na banggitin si Maya, pero mabilis niyang nilunok ang kanyang sinabi. Ginamit din nila ang parehong mga salitang ito para lokohin ang pamilya ni Maya 10 taon na ang nakakaraan. Isang prenuptial agreement na nagpapanggap bilang paraan para umiwas sa tax, ngunit sa totoo lang ay isang nakamamatay na bitag para nakawin ang buong kontrol sa aking pera. Kapag pumirma ako, ang pera ko ay mapupunta sa kanilang mga bakanting account para pambayad sa utang nila sa mga loan sharks. Tinitigan ko si Miguel sa mga mata. Ang mga matang iyon ay nagpapakita ng lalim ng pagmamahal at sinseridad na mahirap paniwala ang peke. Siya ay talagang isang demonyo na may mukha ng isang anghel. Dahan-dahan kong inalis ang kamay ko mula sa kanyang hawak. Kinuha ang baso ng red wine sa mesa at humigop ng kaunti para itago ang malamig na ngiting malapit ng sumilay sa aking mga labi. May punto po kayo, Tita at Miguel. Nakakapagod na rin po talaga ang magnegosyo sa loob ng maraming taon. Kung handa si Miguel na saluhin ang mga responsibilidad para sa akin, syempre po ay papayag ako. Sabihin mo na sa mga abogado mong ihanda ang merger contract at prenuptial agreement. Pagkatapos, ibigay mo sa akin para mabasa ko. At pipirmahan ko na sa mismong araw ng engagement party natin bilang souvenir. Ano pong sa tingin ninyo? Abay, napakaganda niyan. Natutuwa ako. Napakabait mo talagang bata. Tatawagan ko na agad ang pinakamalaking hotel sa syudad para mag-book. Kailangang maging magarbo ang kasal na ito. Iimbitahan natin ang mga pinakasikat na tao para maging proud ang pamilya natin. Sabi ko na nga ba matalino ang asawa ko eh. Salamat sa tiwala mo. Pangako, gagamitin ko ang buong buhay ko para paligayahin ka. Halatang halata ang tuwa sa kanilang mga mukha at hindi nila maitago ang kasakiman at tagumpay sa kanilang mga mata. Akala nila ay natali na nila ako sa poste at handa ng katayin. Pero hindi nila alam na ang pagpayag kong pumirma sa araw ng engagement ay isang atras-abante na diskarte para makahingi ng dagdag na oras. Kailangan ko ng oras para makausap si Maya at oras para baliktarin ng abogado ko ang mga kondisyon sa demonyong kontrata na iyon upang maging hatol ng kamatayan ito para sa pananalapi ng kanilang pamilya. Natapos ang party na puno ng mga pekeng tawanan. Nang ihatid ako ni Miguel hanggang sa pinto ng aking kondo, yumuko siya para halikan ako. Ngunit umiwas ako para sa pisngi ko na lang dumapo ang halik. Nagdahilan akong pagod, bahagyang tinulak siya, at kumaway paalam. Pagpasara ng pinto ang kahoy, mariin kong pinunasan ang pisngi ko ng likod ng aking kamay hanggang sa mamula ito. Umakyat ang pandidiri ko. Ang bitag para sa engagement ay nakalatag na. Gusto nilang gumamit ng marangyang engagement party para nakawin ang yaman ko. Pwes, gagamitin ko ang mismong party na iyon para simulan ang araw ng pagbagsak ng pamilya Mendoza. Sa larong ito, kung sino ang mas malupit, siya ang mananalo. At kailanman ay hindi ako naging isang taong marunong magpatawad sa mga kalaban. Pagkatapos ng mapagkunwaring engagement dinner, alam kong wala na akong masyadong oras. Ang merger contract na pinamadali ni na Miguel at Tita Carmen sa kanilang abogado ay parang patalim na araw-araw hinahasa at hinihiwa sa leeg ko. Ngunit hindi nila alam na bago pa man dumapo ang patalim sa balat ko, palihim na akong naglatag ng isang malaking lambat para hulihin ang buong pamilya Mendoza. Pero para maging matibay ang lambat na ito at walang legal na butas, kailangan ko ng kakampi sa loob. Isang taong alam ang pasikot-sikot ng mansyon, isang taong galit sa kanila hanggang sa buto. At iyon ay walang iba, kundi si Maya. Ang paglapit kay Maya ay hindi madali. Palaging nasa bahay si Tita Carmen para magbantay na parang isang reynang warden sa kulungan. Habang si Miguel ay nagpalagay ng mga CCTV sa lahat ng entrance at exit. Gumastos ako ng malaking halaga para umupa ng private investigator na magbabantay sa schedule ni Tita Carmen sa loob ng 3 araw. Mabilis kong natuklasan ang isang perpektong butas. Tuwing Huwebes ng hapon, pumupunta si Tita Carmen sa isang exclusive wellness club para mag-spa at maglaro ng mahjong kasama ang iba pang mga donya. Madalas 6:00 na siya umuuwi,
habang si Miguel naman ay abala sa kumpanya para harapin ang mga naniningil na inip nang mabayaran ang kanilang matataas na interes. 3:00 ng hapon ng Huwebes, nag-drive ako at pumarada sa eskinita kung saan ako tumayo noong maulan na gabi. Hindi ako nag-doorbell sa main gate. Nakasuot ako ng madilim na jacket. Hinila ko ang sombrero ko pababa at gumamit ng isang manipis na hairpin na inihanda ko para buksan ang lock ng kalawanging pinto ng bakal sa likod. Ang maraming taon ng pagkayod sa mga murang apartment noong nagsisimula pa lang ako sa syudad ay nagturo sa akin ng iba't ibang survival skills, kabilang na ang pagbukas ng lumang padlock. Bumukas ang pinto na may kaunting langit-ngit. Pumasok ako sa tahimik na hardin sa likod. Nakakatakot ang katahimikan. Tanging hangin lang na dumadaan sa mga lumang puno ang naririnig. Dahan-dahan akong bumaba sa lumot na hagdan papunta sa kusina at bodega. Mula sa liwanag na pumapasok sa maliit na bintana, nakita ko si Maya. Nakaupo siya sa malamig na semento. Nakayuko habang gumagamit ng maliit na brush para kuskusin ang mga mantsa sa sahig. Ang kanyang payat na katawan ay parang nilulun ng kanyang maluwag na damit. Ang balikat niya ay nanginginig sa pagod. Lumapit ako at sinadyang ituktok ng mahina ang takong ng sapatos ko sa sahig. Nagulat si Maya, nahulog ang brush. Lumingon siya, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot. Ang dalawa niyang kamay ay automatikong yumakap sa kanyang ulo na parang naghihintay ng pamilyar na latigo. Nang mapagtanto niyang ako ang nasa harap niya, ang namumutla niyang mukha ay nagbago mula sa takot tungo sa pagkabigla. Nauutal niyang tinawag ang pangalan ko. Ang kanyang boses ay parang isang taong nawawalan ng hininga at tinanong kung bakit ako nandito. Kung malaman daw ito ng biyenan niya, tiyak na pareho kaming mamamatay. Patuloy siyang umatras papunta sa sulok ng pader. Nagmamakaawa na umalis na ako at huwag makialam sa bahay na ito. Iligtas ko raw ang sarili ko bago pa nila ako kainin ng buhay. Lumapit ako, lumuhod sa basang semento, at mahigpit na hinawakan ang dalawang malamig, payat, at puro peklat na kamay niya. Tinitigan ko siya sa kanyang mga blangkong mata at nagsalita ng may diin at malinaw. Sinabi ko sa kanya na hindi ako nandito para tumakas. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang tungkol sa gabing iyon na ginamit ni Tita Carmen ang baston para saktan siya. Alam ko ang tungkol sa kasinungalingan ng kuya na nasa business trip. At alam ko rin kung paano pinabagsak ng pamilya Mendoza ang kumpanya ng tatay niya. Nang banggitin ko ang kanyang matandang ama, tuluyang bumigay si Maya. Umiyak siya ng malakas. Ang iyak na matagal niyang kinimkim sa kanyang lalamunan ay naging isang tunog ng wasak na tao. Sinabi niya na 5 taon na siyang nabubuhay na parang patay. Binabantaan siya gamit ang kaunting pera para sa ospital na bumubuhay sa tatay niya. Ikinulong siya sa bodega. Pinilit magtrabaho mula madaling araw hanggang hating gabi. Pinakain ng tira-tira, pinainom ng tubig mula sa gripo, at ginawang panalo ng galit nila tuwing may problema sa negosyo. Ilang beses na niyang inisip na magpakamatay, ngunit kapag naiisip niya na mapapalaya sa ospital ang kanyang ama, tinitiis niya ang lahat ng kahihiyan at nabubuhay na parang kaluluwa. Niyakap ko ang kanyang nanginginig na balikat at nagpasa sa kanya ng isang malamig na determinasyon. Ibinulong ko sa kanyang tainga ng malinaw. Sinabi kong tama na ang kakaiyak. Hindi maililigtas ng luha ang tatay niya at hindi rin nito mahuhugasan ang mga kasalanan ng pamilya Mendoza. Tanging kapangyarihan at pera lang ang makakapandurog sa kanila. Nag-alok ako kung papayag siyang makipagtulungan bilang aking mga mata at magbigay ng ebidensya mula sa loob. Isinusumpa ko sa buhay at lahat ng yaman ko na ilalabas ko siya at ang tatay niya sa impyernong ito ng ligtas at taas noo. Higit pa roon, ako mismo ang magpapakulong sa mga taong umabuso sa kanya at ipapalasap ko sa kanila ang pakiramdam ng pagkawala ng lahat ng pinahahalagahan nila. Tumingin sa akin si Maya at sa unang pagkakataon, ang kanyang namamangang mga mata ay naglabas ng kakaibang kislap. Hindi na iyon pagtitiis, kundi apoy ng kalayaan at paghihiganti na matagal nang nabaon sa ilalim ng mga abo. Tumango siya ng madiin, hinawakan ang kamay ko hanggang sa bumaon ang kanyang kuko sa balat ko. Sumumpa siya na gagawin niya ang lahat para lang makita ang araw na babagsak ang pamilya Mendoza. Kahit pabuhay niya ang kapalit, hindi siya magsisisi. Nabuo ang alyansa naming dalawa sa loob ng madilim na bodegang iyon. Isang alyansa sa pagitan ng dalawang babae.
Ang isa ay nasa tuktok ng tagumpay sa negosyo, at ang isa ay nasa ilalim ng putik dahil sa pang-aabuso. Hindi alam ng mga demonyo sa pamilya Mendoza na ang sarili nilang kalupitan ang nagpalaki ng isang time bomb sa loob ng sarili nilang matibay na mansyon. Bago ako umalis, isinilid ko sa bulsa ni Maya ang isang lumang keypad phone na mayroon lamang tawag at text. Nilagyan ko ito ng unregistered na SIM card. Tinuruan ko siya kung paano ito gamitin para patagong makipag-ugnayan sa akin at kung anong oras ligtas itong gamitin. Mula nang sumara ang pintuang bakal sa likod ko, wala nang atrasan sa madugong larong ito. Ang pagkuha ng ebidensya ay nagsimula ng tahimik at maingat, ngunit napaka-tense. Parang naglalakad sa ibabaw ng mga bomba na kapag nagkamali lang kami ng kaunti, sasabog kami pareho. Ang mga dokumento na nakuha ng private investigator sa labas, kahit gaano pa kadetalye, ay dulo lang ng problema. Para mapabagsak sa batas ang pamilya Mendoza, kailangan ko ang mga black book o lihim na libro sa loob ng safe, mga ebidensya ng malaking utang, at higit sa lahat, video ng mga pananakit na ginagawa ni Tita Carmen kay Maya para tanggalan siya ng karapatang pantao. Isang gabi, nagdahilan akong bibisita para kumustahin si Tita Carmen at magbigay ng bird's nest. Sinadya kong matapon ang juice sa aking jacket. Agad na pinagalitan ni Tita Carmen si Maya dahil hindi raw siya malinis maglinis, tapos ay nagkunwaring mabait sa akin at pinapunta ako sa kwarto para magpalit. Ginamit ko ang ilang minutong iyon para iabot kay Maya ang isang maliit na itim na ziplock bag na naglalaman ng 3 hidden cameras na nakadisenyo bilang mga butones at tornilyo. Ito ay isang high-tech na device na ipinagawa ko pa sa IT security team ng aking kumpanya. Automatiko itong kumokonekta sa Wi-Fi at nagpapadala ng data direkta sa isang server sa ibang bansa. Hindi ito nagsisave sa mismong camera para hindi mahuli. Sa mga sumunod na araw, ipinakita ni Maya ang kamanghamanghang tapang at diskarte. Ginamit niya ang mga oras ng paglilinis sa opisina ni Tito Arturo, na palaging nakakandado, pero siya ang inuutusang maglinis tuwing madaling araw. Matagumpay siyang nakapagkabit ng isang kamera sa gilid ng painting na nakasabit mismo sa tapat ng nakatagong safe sa dingding. Ang isa pa ay palihim na inilagay sa sulok ng kisame malapit sa kusina at bodega kung saan madalas nangyayari ang bangungot ng pananakit. Wala pang 48 oras, nagsimula nang makatanggap ng data ang aking server. Nakaupo sa aking nakalock na opisina. Nakatitig sa screen ng computer. Mahigpit na nakakuyom ang aking mga kamay hanggang sa lumitaw ang mga ugat. Sa pamamagitan ng kamera sa bodega, napanood ko mismo ang paulit-ulit at walang awang kalupitan. Si Tita Carmen, na may nakakakilabot na mukha na puno ng galit at pagmamataas, ay sinisipa sa tiyan si Maya kapag aksidenteng nagasgasan ni Maya ang isang basong kristal. Nakita ko si Miguel, ang formal at edukadong lalaki, na walang pakialam na ibinuhos ang isang mainit na mangkok ng sabaw sa sahig, pagkatapos ay pinilit si Maya na lumuhod at punasan ito ng walang suot sa kamay. Hindi tumitigil ang bibig niya sa panlalait sa pagkatao ni Maya at ng pamilya nito. Bawat video na nasisave ay parang hiwa ng kutsilyo sa aking pasensya. May mga gabi, kapag nakikita ko si Maya na nakabaluktot habang yakap ang mga sugat na dumudugo at nakakatulog sa tabi ng hagdan, gusto ko nang itapon ang plano at tumawag agad ng pulis para ipahuli sila. Ngunit pinigilan ako ng lohika ng isang negosyante. Ang domestic violence ay pwedeng magbigay sa kanila ng parusa at murahin ng publiko, ngunit may pera pa sila at mga koneksyon. Gagamitin nila ang pera para takpan ito at makalipas ang ilang buwan, malaya na naman silang mamumuhay. Gusto kong maputol ang kanilang mga pakpak, mawala ang lahat ng yaman nila, ang kanilang dangal, at maranasan ang pinakamatinding kawalan ng pag-asa. Kasabay ng pagkuha ng ebidensya ng pang-aabuso, umusad din kami sa pananalapi. Dahil sa kamera sa opisina, nakuha namin ang password ng safe ni Tito Arturo. Mabilis kong isinulat ang password at ibinigay kay Maya. Sinabi niya sa akin sa pamamagitan ng keypad phone na sa linggo ng umaga, buong pamilya Mendoza ay a-attend sa kaarawan ng isang maimpluwensyang politiko sa probinsya. Magkakaroon siya ng 30 minuto para kumilos. Kumabog ang puso ko noong linggo ng umaga na iyon habang nanonood ng live sa kamera. Patagong pumasok si Maya sa opisina. Nanginginig ang mga kamay, pero diretsyong pinindot ang mga numero sa safe. Click. Bumukas ang safe,
Sa loob ay hindi lang mga ginto kundi mga makakapal na itim na libro. Ginamit ni Maya ang high-def camera ng binigay kong telepono para pikturan ang mga pahina. Iyon ay listahan ng mga higanteng utang na may malaking interes, mga peking kontrata ng nakasanglang ari-arian, at mga resibo ng paglipat ng pera para sa illegal gambling syndicate ng kanyang biyenan. At higit sa lahat, nakuhanan niya ang mga orihinal na papeles ng utang kung saan pinilit papirmahin ng pamilya Mendoza si Maya ang dokumentong nagtali sa buhay niya sa loob ng maraming taon. Nang matagumpay na ma-upload ang huling picture sa aking server na sobrang secured sa ibang bansa, nakahinga ako ng malalim, sumandal sa upuan, pawis na pawis. Ang hawak ko ngayon ay hindi na lang magkakahiwalay na piraso. Ang tambak na ebidensyang ito ay parang isang atomic bomb na handa ng sumabog, mula sa mga iligal na listahan hanggang sa ebidensya ng money laundering, mga utang sa loan sharks, at dose-dosenang video ng pananakit pisikal at emosyonal. Nagawa ni Maya ng mahusay ang trabaho bilang taong nasa loob. Maingat kong in-encrypt ang lahat ng data at ginawan ng 3 backup copy na ipinadala ko kay Attorney Carlos at sa mga pinakapinagkakatiwalaang kaibigan ko sa media in case may masamang mangyari. Nalulunod pa rin ang mga demonyo sa pamilya Mendoza sa kanilang pantasya tungkol sa kasal na magliligtas sa buong angkan nila. Hindi nila alam na ang kamatayan ay nakaupo na sa sala nila. Hinihintay na lang ang pagtunog ng orasan para sa hatol. Nang nasa secured server na ang mga ebidensya, nagsimula na akong bawiin ang lambat. Ngunit bago mangyari ang huling laban, naglabas ng plano si Miguel na akala niya ay ang pamatay na atake sa aking emosyon para mapabilis ang pagpasok ko sa bitag. Hindi niya alam na ang pagmamanipula sa isang babaeng nagtayo ng sarili niyang kumpanya mula sa wala ay isang malaking pambabastos sa aking talino. Isa itong maulan na gabi, nakakalamig ang hangin. Mainit at maliwanag ang ilaw sa loob ng aking kondo. 9:00 ng gabi. Mabilis at sunod-sunod na tumunog ang doorbell. Binuksan ko ang pinto at nasa harap ko si Miguel. Ibang-iba ang itsura niya ngayon. Wala na siyang gel sa buhok at hindi na formal. Gusot ang kanyang puting polo. Maluwag ang necktie at magulo. Ang kanyang mga mata ay mapula, at ang mukha niya ay nagpapakita ng labis na pagkapagod ng isang lalaking pinapasan ang naguguhong mundo. Kung hindi ko lang siya nakitang naninigarilyo at nanonood habang binubugbog ng nanay niya ang hipag niya, baka naawa ako at niyakap ko siya. Ngunit ngayon, ang nakikita ko lang ay isang murang drama na malapit nang magsimula. Pagod na ako. Hindi ko na alam kung saan ako kakapit. Pwede ba kitang mayakap kahit sandali lang? Sandali lang. Pinigilan ko ang pandidiri ko, at marahan ko siyang tinapik sa likod, inalalayan pa upo sa sofa. Ipinagtimpla ko siya ng maligamgam na tubig, at nagpanggap bilang isang asawa na maasikaso at nag-aalala. Nakunot noo ko siyang tinanong kung anong nangyari at bakit ganyan ang itsura niya. Itinago ni Miguel ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, ginulo ang buhok, at nagbuntong hininga na parang desperado. Sa pamamagitan ng malalim at nanginginig na boses, sinimulan niya ang kanyang perpektong kasinungalingan. Kinuwento niya na ang investment company ng kanyang pamilya ay dumaranas umano ng pansamantalang cash flow crisis dahil biglang nabangkarote ang isang malaking foreign partner nila na naging dahilan kung bakit in-freeze ng mga bangko ang kanilang credit line. Gumamit siya ng mga komplikadong business terms para lituhin ako at ipinakitang isa lang itong normal na aksidente sa merkado, isang problema na maaaring maranasan ng kahit anong malaking kumpanya. Sorry, Tala. Dapat sa mga panahong ito na naghahanda tayo sa kasal, ngiti ang ibinibigay ko sa iyo. Dapat ikaw na ang pinakamasayang bride. Pero ngayon, nagbibigay pa ako ng problema. 1 linggo na akong hindi nakakatulog. Matanda na ang mga magulang ko. Kung babagsak ang kumpanya nila, baka hindi nila kayanin. Ang yaman ng pamilya namin ay mas malaki ng 10 beses kaysa sa utang namin. Pero dahil naka-invest pa sa mga hindi tapos na projects, hindi namin iyon makuha agad-agad. Nangutang na ako kung saan-saan, pero natatakot din ang mga tao dahil sa kalagayan ng ekonomiya. Dito, tumingala siya at tiningnan ako ng may basang mga mata, hinawakan ng mahigpit ng kanyang malalaking kamay ang aking mga kamay. Inilabas na niya ang pinaka-core ng kanyang psychological attack. Tala, ikaw na lang ang meron ako.
Ang asset merger agreement na ginagawa ng abogado. Pwede mo bang pirmahan ng mas maaga? Hindi ko gustong kunin ang pera mo. Kilala mo ako. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa abusuhin ang babaeng mahal ko. Kailangan ko lang gamitin ang kumpanya mo. At ang mga clean assets mo bilang garantor pansamantala sa loob ng 3 months para makapaglabas ng pera ang bangko para sa amin. 3 months lang. Mahal, pag nag-start na ulit ang project ko, ibabalik ko ang lahat sa iyo. Ipapangalan ko pa sa iyo ang kalahati ng shares ng kumpanya. Kung hindi mo ako tutulungan ngayon, mawawala ang lahat sa pamilya ko at hindi na matutuloy ang kasal natin. Tulungan mo ako, mahal ko. Bawat salita niya ay parang pulot na inilalagay sa tainga ko. Puno ng pagpapaawa, pinaparamdam sa akin na ako ang tagapagligtas niya at nag-aalok pa ng magandang pabuya. Ito ang pinakamataas na antas ng gaslighting. Papaniwalain ang biktima na ang pagbibigay ng pera ay isang sakripisyo para sa pag-ibig at kung tatanggi ako ay magiging isang masama at sakim na sumisira sa pamilya namin. Ginamit din nila ito kay Maya noon para ma-bankrupt ang kumpanya nila. Tinitigan ko siya sa mga mata at pinilit maglabas ng ilang luhang namumuo sa gilid ng mga mata ko. Nagpanggap akong natatakot at naguguluhan. Binawi ko ang aking mga kamay, pinag-cruise ang aking mga daliri at nagpanggap na nag-aalangan. Diyos ko Miguel, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ang ganito kalaking problema? Magiging asawa mo na ako. Nasasaktan din ako kapag nahihirapan ang pamilya natin. Pero yung gagamitin ng kumpanya ko para maging garantor sa bangko, parang hindi ko po kaya desisyonan iyan agad mag-isa. Alam mo naman na may mga shareholders ako at ang board of directors namin ay napaka-strict pagdating sa mga cross-financial risks. Isa pa, kailangan ding pag-aralan ng lawyer ko ang mga terms para hindi tayo lumabag sa corporate laws. Bigyan mo ako ng ilang araw para kausapin ang mga shareholders ko ha. Pangako, gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Pagkalabas ng mga salitang tumatanggi ng maayos pero napakaligal sa bibig ko, biglang nag-iba ang aura sa kwarto at tila bumagsak sa zero ang temperatura. Hindi umiyak si Miguel, hindi rin siya nanakit o nagmura. Pero sa loob ng isang iglap, ang maskara niya bilang isang lalaking in love ay nasira. Ang kanyang mga basang mata na nagmamakaawa ay biglang tumigas. Naglabas ng matalim at malupit na tingin, parang isang makamandag na ahas na handa ng tumuklaw. At kasabay noon, inabot niya at pinisil ng mahigpit ang aking pulso. Isang malamig na hawak na kasing tigas ng bakal. Napakalakas ng pagpisil na pakiramdam ko ay madudurog ang buto ng pulso ko. Umakyat sa utak ko ang sakit, ngunit kinagat ko ang aking labi at hindi ako sumigaw. Pinanatili ko ang aking inosenteng pagtingin sa kanya. Ang matinding paligsahan ng isipan ay nangyari sa loob ng nakakatakot na katahimikan. Tinitingnan niya kung talagang nahihirapan ako dahil sa batas o kung nakaamoy ako ng panganib at nagdadahilan na lang. Ako naman, ginagamit ko ang buong lakas ko para pigilan ang kabog ng dibdib ko at panatilihin ang mukha ko. Kailangan kong patunayan sa kanya na isa lang akong masunuring puppet na natatali sa mga proseso pero hindi ako nagtataksil sa kanya. Pagkalipas ng 3 segundo, lumuwag ang kanyang nakakapanindig balahib na hawak. Nawala ang malupit niyang tingin. At napalitan ito ng peking pag-aalala at pagkamalambing na isinuot ulit ng perpekto. Hinaplos niya ang namumulang pulso ko at ngumiti ng pilit. Sorry mahal. Nasaktan ba kita? Hindi ko lang nakontrol ang sarili ko dahil sa stress. Naiintindihan ko. Kumpanya mo iyan. At may responsibilidad ka sa shareholders. Pag-isipan mo muna ng mabuti at pilitin mo sila. Kahit anong mangyari, hindi kita sisisihin. Dahan-dahan siyang tumayo. Nagmukhang kaawa-awa at naglakad palabas. Isang napakagaling na pagpapaawa. Kung wala akong pusong bakal, baka tinawag ko siya pabalik at pinirmahan ko na ang mga papeles para mawala ang sakit niya. Pero nanatili akong nakatayo at pinanood na sumara ang pinto. Nang mawala ang tunog ng mga yabag niya, hinimas ko ang aking sumasakit na pulso. Lumabas na ang demonyo. Ang mahigpit na pisil na iyon ay ang pinakamadugong babala para sa kung ano ang mangyayari sa akin kapag wala na akong pakinabang sa kanila. Ang kalupitan ay nasa dugo na ng pamilyang iyon sa likod ng mga edukadong ngiti nila. Ngumiti ako ng malamig at kasing lupit. Nabigo ang kanyang plano. Akala niya,
Siya ang mga ngaso na kino-corner ang biktima, pero hindi niya alam na ang biktima mismo ang nag-lock ng pinto para makulong siya kasama ang mga gutom na asong lobo. Sa laban ng emosyong ito, talo siya, at ang kabayaran ay isang kontrata na magpapabagsak sa buong angkan ng Mendoza. 3 araw pagkatapos ng mapagpanggap na drama ni Miguel sa kondo ko, nagdesisyon na ang pamilya Mendoza na ilabas ang kanilang pinakamalakas na atake sa isipan ko. Alam nila na hindi sapat ang luha para pilitin ang isang matalinong businesswoman. Kailangan nila ng mas magandang pain, mas nakakasilaw, para makumpleto ang pag-brainwash sa akin bago ako pumirma sa mga legal na papel. Sa pagkakataong ito, si Tita Carmen na may mukha ng anghel ngunit pusong ahas ang mismo naghanda ng isang napakagarbong hapunan sa VIP room ng pinakamahal na French restaurant sa syudad. Pagpasok ko sa kwartong punong-puno ng mga crystal chandeliers, nakita ko sina Miguel at Tita Carmen na naghihintay. Sa ibabaw ng mesa ay may mga mamahaling red wine, imported roses na nakakalat sa puting mantel. Amoy na amoy ang karangyaan ng kwarto, gaya ng pilit nilang ipinapakita bilang isang tanyag na pamilya. Pumasok ako, suot pa rin ang itsura ng isang in-love na babae, at medyo nagpapakita ng hiya at awa dahil hindi ko pa naihiwalay ang pera ko para isalba ang pamilya nila. Nandito na ang tala natin. Halika dito sa tabi ko. Inutusan ko ang restaurant na ihanda ang paborito mo. Ilang araw nang malungkot si Miguel. Natatakot siyang ma-stress ka at makaapekto sa kalusugan mo. Pinagalitan ko nga siya. Mag-asawa na kayo, isang pamilya. Pag may problema, dapat pinag-uusapan, hindi yung nagpapahirapan kayo sa isa't isa. Huwag mo nang pansinin ang mga nasabi ni Miguel the other day. Lalaki siya kaya, paminsan-minsan ay nagkakamali siya ng desisyon. Inusog ko ang upuan at umupo. Yumuko ako at pinag-cruise ang mga kamay ko sa binti ko, ginagampanan ang isang mabait at masunuring manugang na may iniisip. Naku po, wala po akong galit kay Miguel. Mahal na mahal ko po siya, at naaawa po ako na nakikita siyang pumapayat dahil sa problema ng kumpanya. Nakipag-meeting na po ako ng ilang beses sa mga shareholders ko. Ilang araw na po akong walang tulog, gusto ko po talagang matapos ito para matulungan ko po kayo. Pero masyado pong strikto ang mga lumang shareholders ko pagdating sa risk. Ginagamit ko na po ang pangalan ko para pilitin sila. Tala, alam kong nahihirapan ka dahil sa akin. Nakikita kitang pumapayat, naaawa ako sa iyo. Dapat ako ang nagpoprotekta sa iyo. Pero ngayon, pinoproblema mo pa ito. Relax ka lang. Kung pahihirapan ka talaga ng shareholders mo, edi huwag na. Ibebenta na lang namin ang ilan sa mga rest houses namin para pambayad sa bangko. Hindi ko kayang masaktan ka dahil lang sa pera. Ang pagmamahalan natin ang pinakamahalaga. Ang mga matatamis na salitang ito na puno ng pagpapakasakit ay nagpagalit sa akin na gusto ko sanang itapon ang red wine sa mukha niya. Magbebenta ng rest house? Ang kumpanya ninyong baon sa utang sa loan sharks at ang mga titulo ay nasa kamay ng mga sindikato. Saan kayo kukuha ng clean asset na ibebenta? Umatras sila ng isang hakbang para makaabante ng 10. Ginagamit ang tinatawag nilang pag-ibig para kunin ang awa ng mga babae. At ngayon, inilabas na nila ang huling pain ng kanilang brainwashing. Marahang binuksan ni Tita Carmen ang kanyang mamahaling bag at kinuha ang isang red velvet box na may gold trim. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa ilalim ng mga chandelier, lumitaw ang isang kumikinang at perpektong kwintas na South Sea pearls. Tala, tingnan mo ito. Ito ang heirloom pearl necklace ng pamilya Mendoza. Ibinigay ito sa akin ng lola ni Miguel nang pumasok ako sa pamilyang ito. Sabi niya, ibibigay lang daw ito sa panganay na manugang, ang taong hahawak ng susi, at kinabukasan ng buong angkan. Si Maya, wala siyang swerte, at hindi niya kaya ang responsibilidad na ito. Sa mga mata ko, ikaw lang ang karapat-dapat dahil sa talino mo, lakas ng loob, at kabaitan na maging tunay na senyora ng pamilya Mendoza. Ngayon, formal ko na itong ibibigay sa iyo. Tumayo si Tita Carmen. Siya mismo ang nagsuot ng malamig na kwintas na perlas sa aking leeg. Ang pakiramdam noong mga oras na iyon ay parang may lubid na unti-unting sumasakal sa lalamunan ko. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking balikat, at ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng pilosopiya ng isang lumang guro. Anak, kahit na anong galing ng isang babae sa negosyo,
Ang huling hantungan pa rin niya ay ang isang mapayapang tahanan. Marami ka ng pinagdaanan at magaling na ang kumpanyang naitayo mo. Pero nakakaawa kapag ang isang babae ay nananatili sa magulong mundo ng negosyo, nagiging pangit at natutuyo ang kaluluwa. Isang payo lang galing sa puso ko. Pagkatapos ng kasal, mag-step back ka at maging isang senyora at ibigay mo ang pamamahala ng kumpanya mo. Pumirma ka na sa power of attorney at ipaubaya mo na ang lahat kay Miguel. Asawa mo siya at expert siya sa finance. Gagamitin niya ang pera mo para gumawa ng mas maraming milyones. At ikaw, aalagaan mo na lang ang ganda mo, mag-shopping ka, mag-enjoy na parang reyna at magbigay ka ng tagapagmana para sa pamilyang ito. Ang matalinong babae ay yung alam umatras ng isang hakbang para makaabante ang asawa niya. Naiintindihan mo ba? Ang manipulation nila ay umabot na sa pinakamataas na level. Gumagawa sila ng kwento ng pagiging senyora para itago ang pagnanakaw. Gusto nilang ibigay ko ang lahat ng kontrol sa pera at sa kumpanya para maging isang bulag na tupa na pwedeng gupitan ng balahibo. Yumuko ako at itinaas ang mga kamay ko para haplusin ang kwintas sa leeg ko. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong pamulain ang mga mata ko. Alam kong ito na ang sandali, kailangan kong ibigay ang pinakamagandang acting ko. Gumanap bilang isang inosenteng biktima na tuluyan ng nakatulog sa gayuma para mawala na ng tuluyan ang pagdududa ng mga mangangaso. Tumingala ako at tumingin kay Tita Carmen. Tapos binaling ko ang basang mata ko kay Miguel. Dalawang luhang peke ang perpektong tumulo sa pisngi ko. Mommy, Miguel, hindi ko po alam kung anong kabutihan ang nagawa ko noon para maging manugang mo po at maging asawa ni Miguel. Simula bata ako na ang kumayod. Palaging pinapatibay ang sarili ko para hindi ako maapakan. Walang nagsabi sa akin na pwede na akong magpahinga, na pwede akong umatras para alagaan. Tama po kayo. Pagod na po ako sa negosyo. Kung handa po si Miguel na maging protektor ko, wala na po akong pakialam sa fame ko sa labas. Tala, mahal ko, nasasaktan ako na umiiyak ka. Pangako, gagamitin ko ang buong buhay ko para suklian ang tiwala mo. Napasandal ako sa balikat ni Miguel para ipagpatuloy ang pag-acting ko. Opo, Mami. Bukas kakausapin ko na po ang abogado ko na itigil na ang pag-block. Pipirmahan ko na po ang asset merger agreement at ang power of attorney para kay Miguel. Sana po makatulong ang pera ko para makatawid ang pamilya natin sa problema. Ibibigay ko na po ang buong buhay ko sa inyo. Pagkasabi ko ng mga salitang iyon, naramdaman kong nakahinga ng maluwag si Miguel. At mula sa gilid ng mga mata ko, nakita ko ang tagumpay ng ngiti ni Tita Carmen. Akala nila ay na-brainwash na nila ako. Akala nila ang kwintas na perlas na ito ay ang perpektong kadena, pero hindi nila alam. Ang mga luhang tumulo mula sa mata ko ay ang huling mga luha ng awa para sa isang pamilyang malapit na sa kanilang katapusan. Nakatulog na ang inosenteng biktima. Ngayon na ang oras para idikit ko ang aking patalim sa leeg nila. Kinaumagahan, tinawagan ko si Miguel at sinabing naayos ko na ang problema sa board of directors ko. Sa masayang boses ng isang babaeng malapit ng ikasal, sinabi ko sa kanya na ipadala na agad ang draft ng merger contract at prenuptial agreement para sa final check. Pagkalipas lang ng 15 minuto, nakatanggap ako ng email. Sa bilis nilang magpadala ng documents, halata na buwan na nilang pinaghandaan ang legal trap na ito at hinihintay na lang nila ang tango ko. Iniprint ko ang kontrata na mahigit 30 pages at dinala ko sa private office ni Attorney Carlos, ang taong kasama kong nag-imbestiga sa katotohanan ng pamilya Mendoza. Amoy na amoy ang black coffee sa loob ng kwarto. Umupo kami ni Carlos na magkaharap at binuklat ang bawat page ng kontrata na isinulat sa pinakakomplikadong legal terms. Carlos, tingnan mong mabuti ang mga terms mula page 15. Sobrang labo. Sa labas, merger of assets for family investment fund. Pero sa totoo lang, ang kondisyong ito ay nagsasabi na gagamitin ko ang buong kumpanya ko at ang lahat ng personal assets ko bilang unconditional collateral para sa lahat ng utang ng Mendoza Group. At yung power of attorney na kondisyon, idinagdag nila na may karapatan si Miguel na pumirma ng mga utang gamit ang pangalan ko. Gusto rin nila akong gawing scapegoat para saluhin lahat ng utang nila sa loan sharks. Iyan ang mga magnanakaw na nakasuit. Kung pipirma ka dito, tala, 3 months pa lang pagkatapos mag-declare ng bankruptcy ang Mendoza Group, lahat ng bahay, sasakyan,
kumpanya, at bank accounts mo ay hahatakin ng bangko at ng mga sindikato. Dahil ikaw ang unconditional guarantor, pwede ka pang makulong kung may kaso ng estafa sa mga inutang nila. Plinano nila ang isang napakalupit na exit strategy. Tala, anong plano mo? Pag hindi ka pumirma, iiwan ka nila agad at ika-cancel ang kasal at masisira ang plano nating pabagsakin sila. Sumandal ako sa leather chair ko, nanliit ang mga mata, at napangiti ng napakalamig. Ang business ay isang war zone. Kapag ang kalaban mo ay nagbigay ng lason, ang pinakamagandang gawin ay hindi ang itapon ito, kundi patagong palitan ito ng mas malalang lason. At ngumiti habang nagtutoast sa kanila. Sino may sabing hindi ako pipirma? Pipirma ako, Carlos. Pipirma ako ng masaya at bukal sa loob sa mismong araw ng engagement party sa harap ng buong pamilya nila. Pero hindi ito ang kontratang pipirmahan ko. Carlos, gusto kong gamitin mo ang pinakamagaling mong legal skills. Gumawa ka ng panibagong kontrata. Sa labas, panatilihin mo ang structure, wording, at mga terms na pabor sa kanila para hindi sila magduda pag binasa nila. Pero sa mga pinaka-core terms, maglagay ka ng mga poison pills o patibong na legal. Una, ang guarantee clause. Ilagay mo na, the guarantee is only valid if the Mendoza Group can prove positive financials and no past due or bad debts at the time of signing. Dahil baon sila sa bad debts, mabavoid agad ang guarantee ko. Pangalawa, the death clause. Maglagay ka ng cross-penalty clause. Kung mapapatunayan na ang party Miguel at pamilya niya ay may ginawang financial fraud, domestic violence, o panloloko sa kasal, ang merger contract ay magiging penalty contract. Lahat ng assets nila, collateral, at share sa Mendoza Group ay automatikong malilipat sa pangalan ko bilang danyo sa reputasyon. Itago mo ang mga salitang ito ng mabuti sa gitna ng mahahabang talata tungkol sa corporate law para akalain nila na normal legal terms lang ito. Isang napakamapanganib na laro. May sarili silang lawyers. Kung ibibigay natin sa kanila itong modified contract para i-check nila ulit bago pumirma, mabubuko tayo. Kaya, hindi natin isa-send back sa email. I-print mo ito at lagyan mo ng fake stamps at seals na kaparehong-kapareho ng sa lawyer nila. Sa araw ng engagement party, kapag ang focus ng lahat ay nasa stage at flash ng camera, at kapag nasa pinakamataas ang ego at saya nila, gagamitin ko ang technique na document swap. Wala na silang oras at sapat na focus para basahin ang bawat salita sa higit 30 pages na kontrata doon sa stage. Makikita nila ang pirma ko at tatalon sila sa apoy na parang mga tanga. Sa sumunod na 3 araw, nagkunwari akong abala sa fitting ng wedding gown at pagpili ng honeymoon location kasama si Miguel. Tuwing magkikita kami, malungkot ako at nagrereklamo na naglabas ang kumpanya ko ng maraming cash para linisin ang books para sa merging ng pondo namin. Nagawa ko silang paniwalain na isinugal ko na ang lahat at wala na akong ibang pupuntahan. Kitang-kita ang tuwa sa mukha ni Miguel at Tita Carmen. Isang gansa na mangingitlog ng ginto na handa na nilang katayin. Sa dilim, patuloy na gumagamit si Maya ng keypad phone na binigay ko para i-update ako. Nag-text siya na nitong mga nakaraang araw, nagsisimula ng magbuhos ng pulang pintura at mag-iwan ng mga nagbabantang mensahe ang mga loan sharks sa likod na gate ng Mendoza Group. Nagpapanik na ang pamilya Mendoza, panay ang meeting nila sa office, pinapabilis ang kasal para makuha ang kontrata ko at maisangla sa bangko. Ang pagpapanik nila ang magiging pinakamagandang simula para sa plano ko. Gabi bago ang engrandeng kasal, nakaupo ako mag-isa sa kwarto. Hinihimas ang aking wedding gown na may daan-daang kumikinang na crystals. Ang USB na naglalaman ng mga video ng pang-aabuso, black books, at ebidensya ng panloloko na kinuha ni Maya ay nasa palad ko. Ang hindi nakikitang kutsilyo ay nasa leeg na ng mayamang pamilyang iyon at hindi nila alam. Ang nag-aabang sa kanila bukas ay hindi isang altar na puno ng rosas, kundi isang bitayan na handa na. Ang trap ay naiset na. Isang pirma na lang at mabubura ang maruming pamilyang iyon. Dumating na ang araw ng engrandeng kasal. Ginamit ng pamilya Mendoza ang huling pera nila at umutang pa ng malaki para i-book ang pinakamalaking grand ballroom sa isang 5-star hotel sa gitna ng syudad. Ang karangyaan nito ay nakakapangmangga.
Libu-libong imported Ecuador roses ang ginawang arko sa kisame. Ang ilaw mula sa mga chandelier ay tumatama sa mga lamesang may silk na mantel, kung saan nakahain ang mga pinakamamahaling pagkain. Ang guest list ay piniling mabuti ni Tita Carmen at Miguel. Punong-puno ng sikat na tao sa real estate, finance, at mga politiko na kapartner ng kanyang ama. Gusto nilang gamitin ang kasal na ito, ang pangalan ko, at yaman ko para magyabang at linlangin ang mga nagpapautang at bangko na ang Mendoza Group ay nasa peak pa rin ng success nila. Nakaupo ako sa bridal waiting room, suot ang custom-made wedding gown na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Ang buhok ko ay nakaayos ng elegante, may suot na diamond tiara. Kamukha ko ang isang reyna. Pero sa likod ng magandang makeup, ang utak ko ay kasing lamig ng yelo. Sa labas, tumutugtog ang symphony music. Rinig ko ang tunog ng mga baso at tawanan ng mga high society guests. Bumukas ang pinto. Pumasok si Tita Carmen. Kasunod si Miguel na suot ang itim na tuksedo. Hindi nila maitago ang tuwa nila. Abot tenga ang ngiti nila. May hawak na white lily bouquet si Miguel. Si Tita Carmen ay yakap-yakap ang isang black leather briefcase. Iyon ang pinakamahalaga sa kanila ngayon, hindi ang kaligayahan ko. Diyos ko, napakaganda mo ngayon. Tala, parang anghel. Siguro ilang beses nagdasal si Miguel para makuha ka. Ang daming bisita sa labas, puro big shots. Sabi nila ay bagay na bagay ang pamilya natin. Mayroon kaming maganda at matalinong manugang. Ikaw na ang pinakamagandang bride sa buong mundo ngayon. Pero bago tayo lumabas, may kailangan pa tayong gawin. Naaalala mo ba ang usapan natin? Kumipas-kupas ako, gumawa ng mukha na medyo nahihiya at kinakabahan na normal sa isang bride bago ang kasal. Opo, naaalala ko. Yung merging ng assets natin para masave ang company, tama po? Handa na po ako. Tama anak. Dala ko na yung prenuptial agreement at asset merger contract na ginawa ng lawyer natin the other day. Same lang lahat ng terms na napag-usapan natin para lang mapagsama ang assets mo sa kumpanya para madali tayo makakuha ng loan. Wala na tayong oras. Naghihintay ang mga bisita. Pirmahan mo na ito ng mabilis para makalabas na tayo at makapaghiwa ng cake at wine. Pagkatapos ng kasal, dadalhin agad ito ni Miguel sa bangko bukas ng umaga. Nagmamadaling binuksan ni Tita Carmen ang briefcase, kumuha ng makapal na file at iniabot sa akin, kasama ng isang gold fountain pen. Isang psychological trick para ma-pressure ako sa oras. Sinadya nilang dalhin ang kontrata bago mag-start ang kasal. Kung kailan stressed at abala ang bride, doon nila pipilitin pumirma nang hindi binabasa ang mga salita. Naniniwala silang pipirma lang ako nang nakapikit dahil naging masunurin ako the whole time. Hinawakan ko ang ballpen at tiningnan ng files. Ang cover at first page ay ginawa nga ng lawyer nila. Pero hindi nila alam, sa ilalim ng gown ko, isang kaparehong-kapareho na set ng kontrata ang nakatago, na naglalaman ng mga poison pills na idinagdag ko at ni Attorney Carlos. Mami, Miguel, bakit po nagmamadali? Ang kapal po nito, hindi ko pa po nababasa ng maayos. Paano po kung may mali sa figures? Pwede po bang pagkatapos ng kasal, pirmahan na lang namin ito ni Miguel pag uwi natin? Tala, huwag ka namang parang bata. Time is gold. Bukas kailangan na sa bangko. Kung wala ang pirma mo ngayon, bukas na bukas ifa-freeze ang assets ng company natin. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Sabi mo mahal mo ako. Gusto mong damayan ako sa hirap at ginhawa. Mag-asawa na tayo maya-maya. Formality na lang itong pirma. Pirma na, mahal. Nag-iiba na ang music sa labas. Tatawagin na tayo ng MC. Nakakahiya sa mga bisita kung paghihintayin natin sila. Nag-uumpisa na siyang mangonsensya at gumamit ng pressure sa moral at hiya. Kinagat ko ang labi ko at nagpanggap na wala nang magagawa. Nanginginig kong hinawakan ang ballpen. Nang lumingon si Tita Carmen sa pinto para senyasan ang staff na mag-wait pa ng konti at si Miguel ay nakayuko para ayusin ang pantalon niya. Ginamit ko ang pinakamabilis na bilis ko para iswap ang mga pages ng kontrata sa lamesa sa kontratang nakatago sa gown ko. Napakabilis at malinis ng swap technique na ginawa ko. Walang anumang tunog. Sige po, naniniwala po ako sa inyo. Sa pamilya natin, pipirma na po ako.
Binuksan ko agad ang last page ng naswap na kontrata, pumirma ng mabilis gamit ang pulang ink, tapos ay nilagyan ko rin ng thumb mark. Pagkaangat ko ng ballpen, muntik nang hablutin ni na Miguel at Tita Carmen ang papeles. Hindi na nila binasa ang nilalaman kasi sa isip nila, tuluyan nang nahulog sa bitag ang biktima. Maingat nilang ibinalik ang kontrata sa briefcase na may lock. Yakap-yakap na parang kayamanan. Very good. Mabait kong manugang. Ayos na ang lahat. Mag-retouch ka muna ng makeup mo. Miguel, hawakan mo ang kamay ng asawa mo at lumabas na kayo. Ngayon, ang pamilya Mendoza ang magiging pinakasikat sa syudad na ito. Let's go, mahal. Salamat sa lahat. Ang buhay ko ngayon ay nakasalalay sa iyo. Inilabas niya ang kanyang braso. Ngumiti ng sobrang lawak. Isang ngiti ng taong akala niya, nagnakaw siya ng daan-daang milyon ng legal. Hinawakan ko ang braso niya at ngumiti din pabalik. Isang malamig at nakakakilabot na ngiti na tinago sa ilalim ng red lipstick ko. Tama ka, Miguel. Ang buhay mo at ng buong pamilya mo ay opisyal nang nasa palad ko simula ngayon. Bumukas ang pinto ng waiting room. Pumasok ang maliwanag na ilaw mula sa Grand Hall. Rinig ang palakpakan. Naglakad ako kasama ang demonyo. Confident na naglakad papunta sa stage. Ang pinakamalaking drama ng buhay ko, ang madugong paghihiganti na nakatago sa ilalim ng mga rosas at wedding ring, ay mag-uumpisa na. Puno ang grand ballroom, hinihintay lang ng lahat na panoorin kung paano masusunog ang pamilya Mendoza sa apoy ng katotohanan. Tumugtog ang orchestra ng nakaka-goosebumps na music sa loob ng hotel. Bumukas ang gold-trimmed doors. Hinawakan ko ang braso ni Miguel at lumakad kami sa red carpet papunta sa stage. Ang spotlights ay nakatutok sa amin, kaya mas kumikinang ang mga crystal sa gown ko. Ang daan-daang mga sikat at mayayamang bisita, politicians, at business tycoons ay nakatayo at pumapalakpak. Napakaganda at perpekto ng eksena na madaling isipin na isa itong happy ending ng isang fairy tale. Pero para sa akin, ang red carpet na ito ay hindi daan patungo sa happiness, kundi daan patungo sa impyerno ng pamilya Mendoza. Nang makaakyat kami sa stage, nagsalita ang MC gamit ang malalim niyang boses para purihin ang love story namin at purihin ang kagalang-galang at edukadong pamilya Mendoza. Tiningnan ko si Miguel, diretso ang likod, at abot tenga ang yabang ng ngiti. Sa front row, pinupunasan ni Tita Carmen ng panyo ang kanyang mga pekeng luha. Patuloy ang pagtingin niya sa briefcase na naglalaman ng kontrata na nasa tabi niya. Enjoy na enjoy sila sa pananatili nila sa itaas. Salamat sa lahat ng nandito para makisaya sa pamilya namin ngayon. Si Tala, ang pinakamagandang asawa ko. Ang presensya mo, ang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa buhay ko. Nangangako ako sa harap ninyong lahat na gagamitin ko ang buhay ko para protektahan, mahalin, at pasayahin ka ng lubusan. Pumalakpak na naman ng malakas. Ngumiti ako ng manipis at matalim. Sumenyas ang MC para tumingin ang lahat sa higanteng LED screen sa gitna ng stage. Base sa script na ginawa ni Tita Carmen, ito ang part kung saan ipiplay ang romantic love story video namin kasama ng mga pictures ng success ng Mendoza Group para magyabang sa mga partners. Namatay ang ilaw sa hall. Umilaw ang screen. Pero sa halip na lovers sa beach o mga nagtataasang buildings, nagplay ang isang high-def hidden camera footage. Ang buong hall na puno ng daan-daang tao ay biglang nanahimik na parang sementeryo, rinig na rinig kahit ang pagpatak ng karayom. Sa screen, sa loob ng isang marumi at madilim na bodega, hinahampas ni Tita Carmen ng baston si Maya. Ang malakas at malupit na boses ni Tita Carmen ay umalingaw-ngaw sa surround sound system ng hotel. Bawat hampas at bawat iyak ni Maya ay rinig na rinig. Ang sumunod na eksena ay sa kusina. Walang awang ibinuhos ni Miguel ang mainit na sabaw sa sahig. Pinilit si Maya na lumuhod at punasan ito gamit ang kanyang kamay nang walang guwantes habang binabato niya ito ng pinakamasasamang salita at minura ang pamilya nito. Patayin niyo iyan. Patayin niyo ang screen. Sinong walang hiyang sumisira sa kasal ko? Nasaan ang technical team? Tanggalin ang kuryente ngayon din. Miguel, patayin mo ang main switch. Pero nalock ng mga kaibigan ko sa media ang control system
mula sa loob ng control room. Hindi tumigil ang video. Nagpatuloy pa ito sa mga mas nakamamatay na ebidensya. Sunod na pinakita si Tito Arturo na nagbukas ng safe at pinakita ang mga black books. Malinaw na nakita sa screen ang listahan ng mga inutangan na may usurious rates, fake property collateral contracts, money transfer receipts sa international gambling rings, at mga pekeng loan agreements na pinilit nilang ipapirma sa pamilya ni Maya para nakawin ang assets nito maraming taon na ang nakakaraan. Ang buong kagalang-galang, mayaman, at edukado na maskara ng mga Mendoza ay napunit. Lumabas ang pinakamadumi at pinakamasamang sikreto nila sa harap ng mga high society guests. Nag-umpisa ang bulungan na parang mga bubuyog sa ibaba ng stage. Ang mga VIPs, partners, at mga politiko ay nagsimulang magturo-turo, pandidiri, at takot ang tingin nila sa pamilya Mendoza. Ang ilan sa mga creditors, inutangan nila na present sa party ay napatayo nang makitang ang Mendoza Group ay isa na lang basyo na nanloloko ng pera nila. Nasaan ang mga guards? Dalhin niyo dito ang mga tech staff. Tala, huwag kang maniwala sa screen. Kasinungalingan yan. Deepfake na ginawa ng competitors natin. Gusto nilang sirain ang pamilya ko, ang kaligayahan natin. Maniwala ka sa akin. Nagpanik ng sobra si Miguel. Mapula ang kanyang mga mata at pawis na pawis. Gusto sana niyang hawakan ang balikat ko para magpaliwanag, pero umatras ako ng isang hakbang at tinabig ko ng malakas ang kamay niya. Tiningnan ko siya na parang isa siyang basurang walang kwenta. Saktong-sakto, sa side door ng hall, isang babae ang pumasok. Hindi nakakapanghina o dugyot na itsura tulad ng dati. Si Maya ay nakasuot ng isang eleganteng black office dress. Nakaayos ang buhok, medyo maputla pa ang mukha niya, pero ang mga mata niya ay may apoy ng kalayaan at paninindigan. Naglakad siya ng tuwid patungo sa stage. Kumuha ng spare microphone sa table. Nanahimik na naman ang hall. Nagsalita si Maya. Wala nang kaba. Wala nang pabulong. Kundi malakas, matapang, at diretso sa pandinig ng lahat. Idineklara niya na totoo lahat ng nasa screen. Niloko siya ng pamilya Mendoza sa kasal. Ninakaw ang buong kumpanya ng tatay niya. Ikinulong siya. Binugbog at ginawang alipin sa loob ng 5 taon. Tinawag niya si Tita Carmen na halimaw. Si Miguel na isang pakunwaring kasabwat sa mga krimen. At ang asawa niya ay nagtatago pa pala sa abroad. Idineklara niyang isinumite na niya lahat ng original evidence at nag-file ng reklamo sa police station. Ang aura ng pamilya Mendoza ay opisyal na sumabog, nahulog na ang maskara, at lumabas ang mga namumutla at nanginginig nilang mukha sa sobrang takot. Umalingaw-ngaw ang mga sirena ng police car sa labas ng hotel. Ang red at blue na ilaw ay pumasok sa malalaking bintana. Ang main door ng hall ay muling bumukas. Pero hindi para sa bride at groom, kundi 12-12 ng mga pulis na naka-uniform ang pumasok, kasunod ang mga investigators mula sa CIDG Criminal Investigation and Detection Group. Nagbigay ng daan ang mga bisita. Nang makita ni Tita Carmen ang mga pulis, nang hina ang tuhod niya at natumba siya sa tabi ng VIP chairs. Nabitawan niya ang briefcase, nahulog ito sa marmol na sahig. Si Tito Arturo, na laging kalmado ay namumutla na rin. Umatras siya para humanap ng exit, pero agad hinarang ng 2 pulis at pinusasan. Pumunta sa unahan ang chief investigator at binasa ang warrant of arrest para kay Tito Arturo, illegal gambling, syndicated estafa, at fraud. Kasabay nito ay inannounce ang pag-imbitang sumama sa presinto ni Tita Carmen at Miguel para sa kasong illegal detention, serious physical injuries, domestic violence, at pagiging accomplice sa estafa. Ang pamilya Mendoza, ang dating nag-aangking sikat na angkan, ngayon ay nakatayo sa bangin at nagsimula ng magkagat-kagatan parang mga asong ulol. Mali kayo ng hinuhuli, wala akong alam. Ang lahat ng utang at sugal na yan ay kagagawan ng asawa ko. Isa lang akong asawa na nasa bahay lang, wala akong kinalaman. Miguel, mag-explain ka sa mga pulis. Ikaw ang CFO, di ba? Sabihin mong wala kang alam. Maya, ikaw na walang utang na loob. Pinakain ka ng pamilya namin tapos sisirain mo kami? Papatayin kita. Mami, manahimik kayo. Kayo ang pumilit sa akin na pumirma sa fake contracts na yan para isalba si Daddy. Kayo ang nambugbog kay Maya
at nanakot kay Tito Santos. Ilang beses ko na sinabing itigil na. Hindi kayo nakinig. Sir, tinakot lang po ako. Sumusunod lang po ako sa parents ko. Innocent po ako. Lumabas ang pinakapangit nilang ugali. Nang dumating ang parusa, ang pagmamahal sa nanay, asawa, at ama na ginagamit nila sa pag-lecture ng moralidad ay naging armas nila para isisi sa iba ang kasalanan nila. Nakatayo ako sa stage nang naka-cross arms. Tinitingnan ang mga talunan sa putik na sila mismo ang gumawa. Biglang umangat ang ulo ni Miguel, tinitigan niya ang briefcase sa sahig, parang nalulunod na nakahawak ng salbabida. Nagpumiglas siya mula sa pulis. Tumakbo papunta sa briefcase at inilabas ang kontrata na pinirmahan ko kalahating oras pa lang ang nakalipas. Lumuhod siya sa harap ko. Itinaas ang kontrata. Basag na ang boses niya sa pagmamakaawa. Tala, Tala, tulungan mo ako. Asawa mo ako. Hindi mo pwedeng hayaan na makulong ako. Nandito ang kontrata natin. Pumirma ka na sa merging of assets. Ang kumpanya mo ang garantor sa utang ng Mendoza Group. Maglabas ka lang ng pera para bayaran ang bangko at ang partners. At hindi na ipupush ng pulis ang kaso. Marami kang pera. Bariyang-bariya lang ang 10-10 milyon sa iyo. Iligtas mo ang pamilya ko. Nakikiusap ako. Magpapakaalipin ako para sa iyo buong buhay ko. Yumuko ako. Ang mga mata ko ay kasing talas ng labaha na tumingin sa umiiyak at pawisang mukha niya. Hinablot ko ang kontrata. Binuklat ang last page kung saan nandoon ang pulang pirma ko at hinarap sa kanya. Hindi malakas ang boses ko, pero sobrang lamig, sapat para patigasin ang natitirang pag-asa niya. Miguel, isa. Katalagang sakim sa pera kaya ka nabulag. Akala mo ba ang isang babaeng nakikipaglaban sa business world nang napakatagal ay basta-basta na lang ibibigay ang pinaghirapan niya sa mga linta na katulad ninyo? Buksan mo ang mga mata mo at basahin mo iyan. Hindi iyan yung draft na pinadala mo sa akin. Sinwap ko na iyan. Nakasulat sa guarantee clause. The guarantee is only valid if the Mendoza Group has no bad debts. Baon kayo sa utang sa loan sharks kaya invalid iyan. At ang pinaka-importante, basahin mo ang penalty clause sa page 20. Kung may fraud, panloloko o domestic violence ang pamilya ninyo, lahat ng natitirang assets at shares ninyo ay automatic transfer sa pangalan ko bilang danyos. Ang pamilya mo ngayon, hindi lang baon sa utang na hindi nyo mababayaran. Gagamitin ko iyan at ibebenta para ibalik ang pera sa mga taong niloko ninyo, pati na sa pamilya ni Maya, at ikaw, wala ka ng ibang mapupuntahan kundi ang makulong. Hindi pwede. Niloko mo ako. Isa kang ahas. Pinlano mo na ito simula pa lang, di ba? Ibalik mo ang pera ko. Ibalik mo sa akin. Nagsisigaw si Miguel na parang baliw, akmang susugod sa akin. Pero agad siyang pinabagsak ng mga pulis at pinusasan sa likod. Ang iyak niya ay umalingaw-ngaw sa hall, kasabay ng iyak ng kawalan ng pag-asa ni Tita Carmen. Tumayo ako ng tuwid. Inayos ang gown ko. At tumalikod. Hindi ko na sila binalikan ng tingin. Ang kasal ay natapos ng eksakto sa paraang gusto ko. Hindi ko sinuot ang wedding gown na ito para sa kanya. Sinuot ko ito para umattend ng burol. Burol na magbabaon ng tuluyan sa kayabangan, kalupitan, at kasakiman ng pamilya Mendoza. Ang pagbagsak nila ay ang pinakatarungang parusa sa mga gumagamit ng pag-ibig para abusuhin ang mga babae. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong yumanig ang engrendeng kasal na iyon sa business world ng Maynila. Nawala na ang bagyo at naging payapa na ang langit. Nagbayad ang pamilya Mendoza ng matindi. Si Tito Arturo ay nakulong ng 18 years. Si Tita Carmen ay nakulong ng 6 years. Nahimatay siya sa mismong courtroom. Si Miguel ay nakulong ng 15 years. Wala na silang suit, wine, at mga masasamang plano. Lahat ng collateral assets ng Mendoza Group ay nilitis na. Ang mansyon sa Antipolo na naging impyerno ni Maya ay naibenta na at may bago ng may-ari. Si Maya naman, nabawi niya ang kanyang freedom. Gamit ang perang na-recover ko mula sa natirang assets dahil sa penalty clause, ibinalik ko sa kanya ang portion ng kapital para magamot ang tatay niya at makapag-start ulit. Ngayong hapon, nagkita kami sa isang coffee shop sa Tagaytay. Si Maya ay hindi na ang maputlang aswang na payat.
Suot niya ay magandang floral dress. May laman na ang katawan niya at higit sa lahat, payapa na ang mga mata niya. Kung minsan, naiisip ko ang mga sinabi ni Tita Carmen at Miguel bago sila makulong, na hindi daw sila makapaniwala na tinalo sila ng isang negosyante at gusto nilang magmakaawa kapag nakalaya sila. Hindi nila naiintindihan na hindi sila natalo dahil madiskarte ako, kundi dahil sa karma. Itinaas ko ang cup ko ng chamomile tea at nakipag-toast sa teacup ni Maya. Dalawang babaeng ginamit bilang minahan ng ginto. Ngayon ay malaya, nakataas ang noo, at independent. Walang poot, kundi kapayapaan na lang. Natutunan ko na walang prinsipe na sasagip sa akin. Pera na nanggaling sa pawis ko ang pinakamabigat na sandata. Hindi man ito mabili ang tunay na pag-ibig, pero kaya nitong bilhin ang kalayaan at karapatang lumakad ng taas noo. Huwag sanang pagpalitin ang pagpapatawad para sa kaligayahan at ang karuwagan para hayaang tapakan ka ng iba. Kung nasa baba ka ngayon, nakakulong sa masamang relasyon at inaabuso, please, huwag kang sumuko. Umiyak ka na ngayong gabi, pero bukas, punasan mo ang luha mo, mag-lipstick ka ng pula, at lumabas ng taas noo. Ikaw ang magiging liwanag mo. Kung nakarelate kayo o naging inspirasyon ito, paki-comment para makapagkwentuhan tayo. Baka ang comment nyo ay maging pag-asa sa iba. At kung nagustuhan nyo ito, paki-like at subscribe para sa marami pang kwento.